Hello mga kakwento, welcome back po sa ating channel. Muli samahan niyo na naman ako sa panibago nating kwento ngayong araw. And this time, pinagbibidahan ito ni Sofia. At sabi sa title natin, iniwan daw siya ng asawa. At nung naghanap siya ng mauutangan pang opera ng matres, bigla siyang nakapulot ng pera. At meron siyang binalikan. Sino kayang binalikan ng ating bidang si Sofia? Tara't sabay-sabay nating tuklasin. Ready ka na ba? Tara't magsimula na tayo. Wait. Shoutout time muna. From the last story na na-upload natin, gusto kong i-shoutout si Miss Mirna Tomas. Sabi niya, yes, naniniwala ako Ate Jane na may pinapadala sa atin ng Diyos bilang guardian angel natin. Dito sa abroad, nagkaroon ako ng tinuturing ko na nanay dahil siyang gumabay at tumutulong sa akin noong pinapaaral ko pang mga anak ko. Ngayon, kahit sa maliliit na paraan, ipinaparamdam ko sa kanyang pagmamahal at respeto. Kasama ko ng mga anak ko dito at paminsan-minsan ay kasama namin siya tuwing day off namin. To God be the glory. Kaya piliin lang natin ang tama lagi, mga ka-Ate Jane. Thank you sa'yo, Miss Mirna Thomas. At shoutout sa'yo. God bless you. God bless you more po. Ayan, eto na talaga. Magsimula na tayo. Number 23, Ma'am Sofia Mercado. Tawag ng assistant kay Sofia. Tumayo si Sofia na may mabigat na pakiramdam. Pumasok sa malamig na silid, kung saan may dalawang mesa na nasa kaliwa. Isa para sa babaeng tumawag sa kanya kanina. At ang isa naman ay para sa doktor na titingin sa kanya. Nakahanay ang dalawang mesa sa magkatapat. Punong-puno ng papel. Mga papel na sa tingin niya ay resulta ng pasyenteng tulad niya. Namamawis ang kanyang mga palad sa kanila ng lamig ng silid. Unti-unti rin niyang nararamdaman ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Ramdam niya ang kaba. Mag-isa lang siya kaya wala siyang mahawakan, kung hindi ang sarili niyang mga kamay. Umupo si Sofia sa bakanteng upuan, katapat ng assistant. Kinuha nito ang request na kanyang hawak at binasa. Ma'am, mag-isa lang po ba kayo? Tanong nito habang binabasa ang request na hindi tumitingin kay Sofia. Tumango si Sofia. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang tanong sa kanya. Hanggang sa napansin niya ang kaliwang bahagi ng silid. May nakasabit na kortina. Mula sa kortina ay may lumabas. Hindi niya alam kung mag-asawa ba ang dalawa o magkasintahan. Umiiyak ang babae. Humahagulgol. Habang ang kasama naman itong lalaki ay nakaakbay sa babae at pinapatahan ito. Tila ba masamang balita ang kanilang narinig mula sa loob ng kortina. Biglang sumagi sa isip ni Sofia. Paano kung siya ang nasa kalagayan ng babae? Sinong magpapatahan sa kanya gayong siya ay mag-isa lang? Sinundan ng tingin ni Sofia ang dalawa hanggang makalagpas ang mga ito sa kanya. Napansin ng assistant ang pagtitig ni Sofia sa dalawa. Mas maganda po kasi sana kung may kasama kayo, lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Ani ng assistant. Isang matamis na ngiti na may halong pait ang isinagot ni Sofia. Gustuhin man kasi niyang samahan siya ng asawang si Kian ay marami itong pasyente. Naiintindihan naman niyo ni Sofia bilang butihin itong may bahay. Ginagampanan lang nito ang sinumpaang tungkulin bilang doktor na dapat niyang ipagmalaki. Ilang sandali pa tinawag na si Sofia upang kunan ng ultrasound. Habang nakahiga, tutok na tutok si Sofia sa screen sa kanyang harapan. Panay ang click ng doktora sa mouse gamit ng kanang kamay. Samantalang ang kaliwa naman ay nakahawak sa aparatong nakapasok sa kanya. Sa bawat click ng doktora ay may kasabay itong pagbuntong hininga. Pag-iling na tanda ng pagkadismaya. Doktora, mahinang sabi ni Sofia. Hindi man bumaling sa kanya ay namumutawi ni Sofia ang lukot sa mukha ng doktora. Ma'am,
I don't want to conclude, lalong-lalo na't ultrasound pa lang naman ang ginagawa natin. Pero, as you see, binitawan ng doktor ang mouse matapos i-freeze ang image na nasa screen. This part, sabay turo ang isang irregular na shape na image sa screen. Is a mass. It's better kung circular shape siya kaso hindi matuloy ng doktora ang dapat niyang sabihin. Biglang tumulo ang luha ni Sofia. Tuloy-tuloy, walang hinto. Para ring may nakapatong na mabigat na bagay sa kanyang dibdib at hindi siya makahinga. Naguguluhan ang kanyang isipan. Alam niya ang nais sabihin ng doktora, ngunit ayaw nitong tanggapin ang kanyang utak. Irregular shape siya, which means mataasan siya sa malignant siya. Umiiyak na sabi ni Sofia. Tama po ba ako, doktora? Lumabas si Sofia sa silid na parang nakalutang. Hawak ang envelope na naglalaman ng isinagawang ultrasound sa kanya kanina lang. Umuugong pa sa kanyang tenga ang mga sinabi ng doktora habang siya'y naglalakad. This mass might be malignant, given to its shape and diameter. Malaki siya at marami. Halos makikita siya sa bawat sulok ng uterus mo. I want my findings to be wrong, Ma'am Sofia. Gustong-gusto kong mali. Lalo na sa mga case sa ganito. So I suggest na mag-consult po kayo sa surgeon. I've listed down some surgeon na kilala ko para mapuntahan mo sila as soon as possible. And mag-undergo ng biopsy just to be sure with your condition. And I hope I'm wrong about my findings. Doon, napagtento ni Sofia na dapat pala'y nagpasama siya sa kanyang asawa. Dapat ay sinabi niya kay Kian na magpapatingin siya ngayong araw. Dahil tulala siyang naglalakad habang pumapatak ang kanyang mga luha. Wala siyang ibang karamay. Walang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob at umaalalay. Tila ba pinagtaksilan siya ng kasangkatauhan sa kabila ng mga ginawa niyang mabubuting bagay. Nalulunod siya sa kalungkutan at gusto nang matapos ang lahat. Marami pa siyang gustong gawin at maranasan sa buhay. Gusto pa niyang pagsilbihan ng asawa, bumuo ng masayang pamilya, magkaroon ng anak. Ngunit dahil sa resulta ng kanyang ultrasound, tila ba sinampal siya ng katotohanan na ni isa sa kanyang pangarap ay hindi na matutupad kahit na kailan. Bumalik lang si Sofia sa realidad nang makita niya ang sarili sa labas ng ospital. Sa gitna ng kalsada ay may bumusinang sasakyan sa kanya. Ano ba, miss? Magpapakamatay ka ba? Sigaw ng driver. Agad namang humingi ng paumanhin si Sofia at nagpunta sa isang tabi. Nang dahil sa nangyari, bigla siyang natauhan. Para bang may tumapik sa kanya upang ipaalala na kung gusto na siyang kunin ni kamatayan, dapat ng oras na yon ay nasagasaan na siya. Dapat ay nakahandusay na siya sa kalsada at duguan. Pero hindi huminto ang driver at siya'y sinigawan. Para bang sinasabi sa kanya ng sangkatauhan na hindi mo pa oras. May pagkakataon pa para mabago ang lahat. Hindi pa ako mamamatay. Bata pa ako. Marami pa akong pangarap sa buhay. Gusto ko pang magkaroon ng anak. Alam kong may paraan pa. Doktor si Kian, kaya tiwala akong hindi niya ako papabayaan. Wika ni Sofia sa kanyang sarili. Sa ospital kung saan din siya napag-ultrasound, ay pinuntahan nito ang kwarto ni Jaren, dala ang kanyang ultrasound. Jaren, kung ibabiopsy ang mga bulok na yan, ilang percent ang chance na benign ng resulta? Diretsong tanong ni Sofia kay Jaren habang inaaral nito ang ultrasound na kanyang hawak. Isang kilalang surgeon sa Jaren, mabait at maprinsipyo. Matagal na silang magkakilala ni Sofia. Mula noong undergrad School of Medicine pa sila hanggang ngayon.
Kasama nila si Kian na asawa na ni Sofia ngayon. Si Jaren ay tinuturing na matalik na kaibigan ni Sofia kaya lubos ang tiwala nito sa kanya. Kaya naman, kahit may inirekomendang doktor ng mga surgeon para kay Sofia, mas pinili pa rin itong puntahan sa Jaren. Hindi naman maipintang mukha ni Jaren. Hindi masaya, hindi blanco. Tila ba may bumabagabag sa kanya habang pinag-aaralan ng hawak na ultrasound. Para bang hindi niya kayang sabihin ang kanyang sagot kay Sofia. Jaren, alam kong alam mo ang sagot. Hindi man ako nakatapos ng medicine kasama niya ni Kian. Alam kong ibig sabihin ng mga bukol at findings na nakalagay dyan sa papel na yan. Tumutulo man ang luha ay may tapang sa boses ni Sofia. Nais niyang kumpirmahin ang lahat, malaman ang katotohanan at harapin ng buong tapang ang kalagayan. Gusto ko lang na mismo sa inyong mga profesional magaling ang tunay kong kalagayan. Ayoko na mag-self-medicate, Jaren. Mas may tiwala ako sa'yo kaysa sa sarili ko, kaya please, sabihin mo sa akin ang totoo. Kahit masakit, tatanggapin ko. Kahit na alam kong malubha na ang lagay ko. Napahawak na lang si Jaren sa kanyang noo, sabay buntong hininga bago magsalita. I'm very sorry, Sofia. Pero in this case, kung ano man ang tumatakbo sa isip mo ay tama. 90% na malignan ng mass na nakita sa ultrasound mo. Sofia, you have to undergo a biopsy as soon as possible because you might have cancer. Hey, Jaren, nakita mo ba si... Sofia? Ano ginagawa mo dito? Tanong ni Kian. Bigla na lang pumasok si Kian sa loob ng consultation room ni Jaren. Hindi nito inaasahan na nandoon pala ang kanyang asawa na si Sofia. Napatayo si Sofia sa kanyang upuan. Pinahid ang luha sa mga mata. Wala naman. May pinakonsult lang ako kay Jaren. Sabay kuha ng printed ultrasound na nasa mesa at itinago sa kanyang likuran. Sinundan lang ng tingin ni Kian ang ginawa ni Sofia. Okay? At binaliwala na to. Anyways, Jaren, nakita mo ba si Trisha? Sabay kaming nag-break. Kanina ko pa siyang hinihintay sa room. Anong oras na wala pa siya? Napasulyap si Jaren kay Sofia bago sumagot. May halong inis na naramdaman si Jaren kay Kian. Subalit, mas inaalala nito ang kinakaharap na sitwasyon ni Sofia. Hindi. Hindi ko siya nakita. Try mo sa OPD, baka nandun siya. Panay ang sulyap ni Jaren kay Sofia habang nagsasalita. Nahahabag. Dahil baka sa mukha nito, ang lungkot, ang pagkabalisa. Ngunit itong si Kian tila hangin ang trato kay Sofia. Okay, sige. At umalis si Kian na hindi malang inusisa kung bakit kausap ng asawa si Jaren ng oras na yun. Napangisi naman si Jaren. Hindi ka malang niya tinanong kung bakit ka nandito. Ano ka ba, parang hindi mo naman kalala si Kian. Alam mo naman yun. Pag wala siyang kinalaman, hindi siya nagiging interesado. Wika ni Sofia. Muli na itong naupo. Inilapag ang printed ultrasound. Nanumbalik ang takot at kaba sa kanyang puso. Namiwis din ang kanyang mga palad. Ang pangandaliang pagdating ni Kian kanina ay nagdulot ng kaunting pagkalma. Subalit ngayong wala na si Kian, naging doble ang kanyang nararamdaman. Inisip nito kung paano si Kian. Mahihirapan itong pagsabayin ng trabaho at pag-aalaga sa kanya. Pero Sofia, hindi ba siya magtataka? Nasa ospital ka. At kausap mo ko na isang surgeon? Umiling lang si Sofia. Hindi inintindi ang sinabi ni Jaren pagkos mas inaalala niya ang magiging kalagayan ni Kian habang hinaharap nila ang kanyang sakit. Napasandal na lang sa Jaren. Muling kinuha ang printed ultrasound na tinago ni Sofia. Sinuri at pinag-aralan. Nagpalitan sila ng suhesyon ng kuro-kuro.
Matalino si Sofia higit pa kay Jaren, lalo na kay Kian. Si Sofia ang pinakamagaling sa kanilang klase noong sila pa ay nag-aaral. Ngunit dahil sa pagmamahal nito kay Kian, binitawan niya ang kanyang pangarap upang tuparin ang hiling ni Kian na siya ay maging plain housewife. Tutol na tutol noon si Jaren sa gusto ni Kian, kahit na sila ay magkakaibigan. Para kay Jaren, anong karapatan ni Kian na hadlangan ng pangarap ni Sofia upang maging doktor? Hindi na sila nabubuhay sa makalumang panahon na ang lalaki ang tanging masusunod. May boses na rin ng mga babae na dapat pakinggan at masunod. Ngunit sa huli, ang desisyon pa rin ni Sofia ang nasunod. Tuluyan na nitong binitawan ng pangarap at sumunod sa nais ng asawang si Kian. Sofia, I can do this minor operation, kompletong facilities dito. And I'm sure makakakuha ka ng support galing sa management dahil dito nagtatrabaho si Kian. I can also waive my professional fee. Para saan pa't magkaibigan tayo? Ito na lang ang tanging paraan ni Jaren upang makatulong sa kalagayan ni Sofia. Minor operation lang to pero alam nating dalawa na hindi biro ang magagastos mo. Salamat, Jaren. Malaking tulong to. May bala ka bang sabihin to kay Kian? Tanong ni Jaren. Oo. Nagsumpaan kami, hindi ba? In sickness and in health? Nakatingin sabi ni Sofia. Hapon na nang nakauwi si Sofia sa kanilang bahay. Matapos magpalit ng damit, ay nagluto na siya ng hapunan nilang mag-asawa. Wala silang malaking mansyon o kasambahay. Nakakaangat sila kung para sa middle class, ngunit hindi sila milyonaryo tulad ng iba. At tulad ng gusto ni Kian, hands-on si Sofia sa kanilang bahay. Isang plain housewife na nakapismi lang or nakaperme lang sa bahay. Gumagawa ng gawaing bahay, pagluluto, paglilinis, laba at plancha. Ang ilaw ng tahanan ay si Sofia. Bilang haligi naman ng tahanan si Kian ang nagtatrabaho. Si Sofia ay katulong kong itrato ni Kian. Habang nagluluto, hindi maalis sa isip ni Sofia ang mga nangyari sa kanya sa ospital. Sana, hindi na lang pala ako nagpatingin kay Dr. Alvarez. Malungkot itong sabi. Naisang magkaanak ni Sofia kaya naman pumunta siya sa kanyang OB na si Dr. Alvarez para magpatingin at kumonsulta. May mga nararamdaman na rin siyang kakaiba sa kanyang katawan. Palaktaw-laktaw ang kanyang dalaw na kung minsan ay matagal at malakas. Mabilis siyang tumaba. Madalas ang pananakit ng kanyang puson. At kung ano-ano pa. Hindi niya akalain kaya pala ganoon ang kanyang nararamdaman ay may sakit na siya at hindi lang to ordinaryong sakit na kayang inuman ng gamot at mawawala matapos ng ilang araw. Natapos na magluto si Sofia, hinintay na lang niya ang asawang dumating. Namalagi siya sa sala at nanood ng TV. Nakakatawa man ang palabas ay hindi niya magawang tumawa. Bigla-biglang rumirehestro sa kanya ang alaala ng mga sinabi ng doktor at ni Jaren sa kanya. Maya-maya pa ay tumutulo na ang kanyang mga luha. Para bang paulit-ulit niyang nararamdaman ang sakit na kanyang naramdaman kanina. Hindi nababawasan. Bagkos, mas masakit pa. Sofia, ano ba? Hindi pa naman siguradong may cancer ka. May 10% chance pa. 10%. Umiiyak nito ang sabi. Kinuha nito ang printed na ultrasound, findings at ang recommendation ni Jaren para sa kanyang kondisyon. Tinitigan niya ito habang patuloy na tumutulo ang kanyang luha. Binabasa ng paulit-ulit, iniintindi at umaasang sa kanyang paulit-ulit na pagbasa ay magbagong nakasulat at maging maayos na ang lahat tulad ng dati. Habang nagdadalamhating mag-isa si Sofia, masayang-masaya naman sa piling ni Trisha si Kian. Nasa loob sila ng kotse ni Kian. Nakaunan si Trisha sa balikat ni Kian habang nilalarong botones nang nakabukas itong polo. Kian, kailan mo ba kasi iiwan ang Sofiang yan? Malambing na sabi pa ni Trisha
Halos nakatabing lang ng damit ang maselang bahagi ng katawan ni Trisha. Pinisil-pisil naman ito ni Kian habang sila ay nag-uusap. Malapit na, Trisha. Huwag kang mainip. Humahanap lang ako ng tiyempo at pagkatapos, pwede na tayong mag-out. Hard launch ng relasyon natin sa buong ospital. Bakit? Napapagod ka na bang itago ang relasyon natin? Oo, kasi madalas akong tanungin sa nursing station kung sino ba talaga yung boyfriend ko. Hindi ko naman mapagsigawan na ikaw. Iniisip ng mga yun, nag-i-ilusyon lang ako may boyfriend ako kasi wala naman silang nakikitang boyfriend ko na naghahatid at nagsusundo sa akin. Alam mo naman ang mga yun. Hinalikan sa labi ni Kian si Trisha, mariin at punong-puno ng pagnanasa. Huwag ka nang mainip, Trisha. Konting panahon na lang at masasabi mo na sa lahat kung sino ang boyfriend mo. Masasabi mo na sa lahat na ang boyfriend mo ay si Kian Mercado. Isang doktor na kasama sa mga top-notcher sa board exam at pinakamagaling na doktor sa lahat. Mayabang pa nito ang sabi. Tumawa lang si Trisha at hinalikan sa labi si Kian. Ilang oras pa ang lumipas. 10 oras na rin ng gabi nang umuwi si Kian. Nakatulog na sa sala si Sofia. Basa ang mga mata. Nakakunot ang noo at bakas sa mukha ang lungkot. I'm home, ani ni Kian pagpasok ng bahay. Pupungas-pungas naman na bumangon si Sofia. Nagulat siya nang makita si Kian. Agad nitong kinuha ang bag ni Kian kahit nahihilo dahil sa biglang pagbangon niya at ineksikaso na ito na para bang hari. Teka, iinitin ko lang yung ulam. Nagmamadaling lumakad si Sofia papuntang kusina. Hinihintay niya ang pagdating ng asawa kaya hindi pa rin siya kumakain ng hapunan. Napansin naman ni Kian ang papel na nahulog ng tumayo si Sofia. Dinampot niya ito at binasa. Wag na, kumain na ako. Gusto ko nang matulog. Ihanda mo na lang ang pang-shower ko at damit ko. Wika nito habang binabasa ang nakasulat sa papel. Napahinto naman si Sofia. Nakaramdam ito ng pagkadismaya nang marinig na kumain na pala si Kian. Kumakalam na ang kanyang sikmura kanina pa. Pwede naman na siyang kumain ngunit mas pinili niyang hintayin si Kian dahil ayaw na ayaw nitong kumakain ng mag-isa. Nalipasan na siya ng gutom dahil sa pag-intindi sa asawang wala namang pakialam sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Sofia at bumaling sa asawa. Nakita niyang hawak ni Kian ng printed ultrasound at mga papel na binabasa niya kanina. Bigla itong nanlamig. Kinilabutan ng buo niyang katawan. Hindi niya ito napaghandaan. Hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag ang lahat sa asawa. Sofia? Ano to? Kian? Napaupo na lamang si Kian sa sofa. Ito bang dahilan kaya mo kausap si Jaren kanina? Napasingap na lang si Sofia at muling umiyak. Oo, Kian. Kailangan ko magpa-biopsy. Dahil may nakitang mass sa uterus ko. Hindi lang isa. Marami at malaking posibilidad na may ka-cancer ako. Siwalat ni Sofia habang walang hinto ang pagpatak ng kanyang luha. Nang gabing yon ay nag-iyakan ng dalawa. Nang oras na yon, kasama na si Sofia ang nagdadalamhati si Kian. Paulit-ulit na binasa ni Kian ang resulta. Sinuri ang bawat kuha sa ultrasound. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyari sa kanilang mag-asawa. Nakaramdam naman si Sofia ng konting saya sa kabila ng kanilang pinagdadaanan. Dahil sa wakas, may karamay na siya. May pagkukunan na siya ng lakas sa tuwing siya ay nangihina. Karamay na alam niyang hindi siya iiwan. Tulad na nakita niya noong siya ay nagpa-ultrasound. Malaking perang kakailanganin para sa operasyong to. Malignant man o benign. Isasuggest sa'yo na tanggalin ang mass na to. Dahil ang dami nito. Baka sa mukha ni Kian ang lubos na pagkadismaya.
Hindi pagdamay ang mararamdaman sa tono ng boses ni Kian. Paninisi at hindi suporta. Karagdagang problema, hindi solusyon upang gumaan ang kalooban ni Sofia. At higit sa lahat, saan naman tayo kukuha ng pera pang pabiopsy mo? Hindi mo ba alam ang mahal-mahal magpa-opera ngayon? Sofia naman, alam mong marami pa tayong gastos. Sumabay ka pa talaga. At saka, hindi biro ang rate ni Jared. Kahit na sabihin mo pang kaibigan natin siya, hindi ka ba nahihiya na of all the doctors sa kanya ka pa talaga lumapit? Hindi nila pinupulot ang perang pinag-aral nila para bigyan tayo ng discount. Tapos ang dami pa niyang kasama dito sa operation na to. Para namang hindi mo, Sofia, alam ang procedures na to. Alam mo hindi biro ang presyo nito. Natigilan si Sofia. Hindi niya inaasahan ang mga sinabi ng kanyang asawa. Akala niya ay iiyak silang pareho at dadamayan siya. Papalakasin ang kanyang loob at hindi magiging problema ang pera dahil mas mahalaga ang kanyang buhay kesa sa pera. Ngunit, kabaliktaran ang nangyari. Pera ang mas inisip ni Kian at kahihiyan kung hihingi sila ng tulong sa mga taong papwede nilang lapitan. At alam ko, kaya nga, bala ko na lang sana tong itago sana sa'yo. Naiiyak na sabi ni Sofia. Kahit ang totoo, ay lubos siyang nasaktan sa kanyang mga narinig mula sa asawa. Kinuha bigla ni Sofia ang mga papel na hawak ni Kian at kinuyumos. Dito nito binuhos ang pagkadismaya. Huli na, nalaman ko na. Nakakadismaya lang dahil ang tatalino mo pero simpleng bagay hindi mo naiisip. Namumula na noon sa galit si Kian. Ano pa bang magagawa ko andyan na yan? Titignan ko bukas kung makakadilihensya ako ng pera pang pa-opera mo. Pero hindi ako nangangako. Alam na alam mong ayaw akong nang pakiramdam na namamalimos. Mabigat ang yabag ng paa ni Kian papunta sa kanilang kwarto. Naiwan si Sofia ang nakatayo. Sinisisi ang sarili bakit nangyari ang lahat ng ito. Kinabukasan, maagang umalis si Kian. Hindi na nito hinintay na matapos si Sofia ang agahang niluluto para sa kanya. Ramdam ni Sofia na masama pa rin ang loob nito sa kanya. Dapat talaga, hindi na lang ako nagpatingin. Kung hindi ko yung ginawa, sana okay pa kami hanggang ngayon, ni Kian. Nanlulumong sabi ni Sofia sa kanyang sarili habang nakamasid sa asawang palabas sa kanilang bahay. Hindi mo lang siya nito binate o nagpaalam sa kanya. Basta na lang itong umalis ng bahay. Dahil mag-isa sa bahay, nilalaman si Sofia ng lungkot. Pilit itong nilalabanan ni Sofia. Nililibang ang sarili at pilit na nagiging positibo sa kanyang pinagdaraanan. Hanggang isang text ang kanyang natanggap. Galing kay Jaren. Sofia, if may time ka, pumunta ka sa ospital na to for the test na need para sa operation. Kompleto na dyan. Para naman kahit papaano hindi mo naisipin kung saan ka pa magpapatest. Pero wala akong perang pampatest eh. Sabi ni Kian gagawa raw siya ng paraan ngayon. Sagot ni Sofia. I got you. Okay nang lahat. Huwag mo nang alalahanin ng pambayad. Sabihin mo na lang na pangalan ko at alam na nila ang gagawin. Maraming salamat, Jaren. Sobrang thank you. Wala yon. Sabi ko naman sa'yo, diba? Hindi ba tutulong ako hanggat sa makakaya ko? Tora ni Jaren. Dali-dali nagbihis si Sofia at nagpunta sa sinabing ospital ni Jaren. Laking pasasalamat niya kay Jaren dahil tinutulungan siya nito. Pinupuna ni Jaren ang mga pagkukulang ni Kian sa kahit anong paraan. Sa ospital na sinabi ni Jaren, agad na inasakaso si Sofia. Habang nasa pila ay may nakilala siyang isang babae. Nakapiluka ito. May kolorete sa mukha na pumagay naman sa kanya. At hinala ni Sofia, isa itong cancer patient. Hi! Masayang bati ng babae kay Sofia. Ako nga pala si Ella. Ikaw, anong pangalan mo? Sofia.
Mahinang sagot ni Sofia. Nahihiya itong makipagkilala. Matagal na nang may huling nakipagkilala sa kanya. Mula nang naging magkasintahan sila ni Kian, naging mailap na si Sofia sa mga tao, mapababae man o lalaki. Dahil palaging pinapaalala sa kanya ni Kian na wala na siyang ibang dapat makilala pa. Dahil si Kian lang ang kanyang kailangan para siya ay mabuhay. Wow, ang ganda naman ng pangalan mo, Sofia. Anong ginagawa mo dito? Hindi alam ni Sofia kung dapat ba niyang sagutin ang tanong ni Ella. Tila ba nalulunod ito sa enerhiyang pinapakita nito sa kanya. Ang saya sa kanyang mga labi. Ang masigla nitong tinig sa kabila ng pinagdaraanan nito. Ay sorry, na-overwhelm ka ba sa tono ng pagsasalita ko? Napansin ko kasi natulala ka tsaka parang ang lungkot mo. At tsaka sino kasama mo? Ngumiti na lang si Sofia dahil hindi pa rin niya alam kung paanong papantayan ang enerhiya ni Ella. Sa tanong din yon ni Ella, naramdaman niya ang lungkot. Sa mga nakapila, lahat sila ay may kasama. Kahit si Ella. Nakita ni Sofia na may kasama itong lalaki nakabantay sa kanya kanina. Samantalang siya, mag-isa. Ganito na lang. Ako na lang ang kasama mo. At habang nakapila tayo, ako muna mag-share ng kwento. Para naman malibang tayo habang wala pa si Doc. Mamaya pa kasi ang si Doc darating. Teka, nagbalisa ka na ba? May number ka na? Number? Balik na tanong ni Sofia. Number? Kasi kahit nakapila ka at wala kang number, hindi ka matatawag. Hay, buti na lang pala kinausap kita. Teka ha, ikukuha muna kita ng number bago tayo magtsikahan. Nakangiting sabi ni Ella. Parokyanong pasyente na si Ella ng doktor na pinuntahan ni Sofia. May cancer si Ella. Stage 3 cancer survivor na siya noon. Ngunit nag-recur ang cancer kaya bumalik muli siya sa gamutan. Nang malaman nito ni Sofia na pagtanto nitong maswerte pa rin siya at meron pang pag-asa tulad ni Ella na hindi nauubusan ng pag-asa sa buhay. Wala pa silang isang araw na magkakilala ay marami nang ibinahagi si Ella sa kanya. Mula sa mga doktor at ospital na pwedeng puntahan para sa kanyang kondisyon. Ultimo, mga pwedeng lapitan para sa operasyon ay may binigay din si Ella para makatulong kay Sofia. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi naman tayo magkakilala. Tanong ni Sofia. Kasi nararamdaman kong mabait ka? At malungkot ka? Alam mo yon, may sakit na nga tayo tas malungkot pa. Alam mo bang mas lumalala ang sakit pag malungkot ang may sakit? Ha? Pagtataka ni Sofia. Wala tong scientific basis pero sabi rin to ng mga cancer patient at may malalang sakit na nakakwentuhan ko sa pila. Na pag masaya ka, kahit papaano naiibsan ng sakit. Ang lungkot. Nadudugtungan ng buhay natin kahit ilang segundo lang. Kahit papaano natatalo natin ang sakit natin. Napapakita natin na kaya natin. Kahit paano nagkakaroon ng pag-asa. Kahit papaano nagkakaroon ng masayang tao sa masalimuot na mundo ginagalawan natin. Sa kabila ng sakit natin. Habang pinapakinggan yon ni Sofia, naramdaman niyang busilak na puso ni Ella. Lumalaban at nagiging positibo sa buhay na tangi niyang pinanghahawakan. Kahit walang kasiguraduhan, ang lahat ay patuloy na lumalaban at niningitian ang laban ng buhay. Tama ka. Dapat tayong maging masaya. So, friends na tayo? Biglang tanong ni Ella. Kinagulat naman niyon ni Sofia. Friends? Oo, friends. Magkaibigan. Natawa na lang si Sofia. Oo, sige, friends na tayo. Pera. Ito na lang ang tanging kailangan ni Sofia upang makapagpa-biopsy. Sinubukan niyang lumapit sa kanyang mga kamag-anak. Ngunit, iba-iba ang kanilang naging reaksyon sa bigla niyang pagpapakita sa kanila. May ibang walang reaksyon. May ibang dasal lang ang tanging maitutulong para sa kanyang kondisyon.
At ang iba naman, sumbat dahil sa pagtalikod ni Sofia sa kanila mula nang maging mag-asawa sila ni Kian. Ano namang mapapala namin kapag tinulungan ka namin? Hindi ba mayabang ka? Hindi ba? Tinalikuran mo kaming lahat para dyan sa Kian na yan? Nung humingi kami ng tulong sa'yo para magpagamot kami, o hindi umuutang kami, anong sabi mo? Di ba wala kang pera? Ni libreng consultation o kaya recommendation sa doktor, hindi yung magawang mag-asawa. Tapos ngayon hihingi ka ng tulong sa amin? Doon ka sa Dr. Kia na yon. Sa kanya ka humingi ng tulong. Mga masasakit na salita ang natatamasa ni Sofia galing sa kanyang mga kamag-anak at dating kaibigan. Hindi na nagawang makipagtalo ni Sofia dahil lahat ng kanilang sinabi ay may katotohanan. Nawala siya sa pakikipagkapwa-tao noong naging mag-asawa sila ni Kian. Dahil sa 4 na sulok lang ng bahay umiikot ang kanyang buhay. Mula nang sila ay kinasal. Gustuhin man niyang tumulong ay wala siyang trabaho. Walang sariling. At ngayon lahat ng sumbat ay kanya nang natatamasa. I'm home. Ani ni Kian pagdating niya ng bahay. Magulo ang bahay. Maalikabok ang ibabaw ng mesa. Hindi maayos ang pagkakasalansa ng mga unan sa sofa. Pagdating niya sa kusina ay nandoon pa ang pinagkainan lang kaninang umaga. Nilalangaw. Sofia! Sofia! Tawag nito sa asawa. Humahangos naman na pinuntahan ni Sofia ang asawa sa may kusina. Bakit, Kian? Nakapantalon pa ito at blouse. Kakadating lang din kasi niya matapos magdalihan siya ng pera para sa kanyang pampaopera. Saan ka galing yan? Pumunta kasi ako sa mga tito-tita ko kanina. Pati na rin sa mga kaibigan ko dati. Nangamusta? Hindi makatingin si Sofia sa mga mata ng asawa. Pilit din itong umiiwas. Alam kasi nitong magagalit si Kian sa kanyang ginawa. Subalit, ayaw naman niyang magsinungaling sa asawa. Para saan? Para mamalimos sa pampaopera mo? Sarkastikong sabi ni Kian. Parang gustong lumunin ng lupa ni Sofia. Doon siya tinamaan ng hiya. Biglang hinampas ni Kian ng mesa. Pinapangunahan mo na ako ngayon, ganun ba? Nagmamagaling ka na! Sigaw ni Kian. Nangilabot ang buong katawan ni Sofia. Parang kinoryente ang kanyang buong katawan at biglang kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Napaatras din ito dala ng takot. Hindi naman sa ganon, gusto ko lang naman makatulong. Lakas loob nito ang sabi. Inihiling na kumalma na ang asawa dahil takot na siya ng oras na yon. Hindi ko kailangan ng tulong mo o kahit ng sino. At hindi ka ba nahihiya sa ginawa mo? Doktor ako tapos hihingi ka ng tulong sa kanila? Ano na lang sasabihin nila? Na wala akong kwentang asawa. Na akong padre de pamilya rito. Ako ang gagawa ng paraan at ako ang masusunod. Pag sinabi kong gagawa ako ng paraan, gagawa ako ng paraan. Naiintindihan mo? Bakit pa kasi hindi ka makahintay? At itong isaksak mo sa utak mong nangangalawang na. Ang tanging silbi mo lang ay asikasuhin ako, pagsilbihan. Tingnan mo nga tong bahay. Ang dumi. Ito mga pinagkainan natin, hindi mo pa nahuhugasan. Gawaing bahay na nga lang ang gagawin mo. Hindi mo pa magawa. Tumango-tango si Sofia ng ilang beses, sabay tumulo ang kanyang mga mata. Tinanggap lahat ng kanyang pagkukulang at bumaon sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Kian. Nang gabing yon, hindi makatulog si Sofia. Nakapikit man ang kanyang mga mata, ay gising naman ang kanyang diwa. Hanggang sa naramdaman niyang gumalaw si Kian. Tumayo sa kama. Pinakiramdaman niya ang asawa at nang hindi na ito bumalik sa kanilang kama, ay may narinig siyang pagbukas at sara ng pinto. Nagmulat siya at inalam ang ginagawa ng asawa. Umalis ng bahay si Kian. Sudlong ang kanyang motor na regalo ni Sofia nang sila'y magkasintahan pa lamang. Pinaandar niya ito nang siya ay nasa labas na. Ang hindi alam ni Kian ay nakatanaw pala sa kanya ang asawa. Saan naman pupunta ang asawa ko ng 10 oras ng gabi?
Tanong nito sa sarili. Ilang linggong onobserbahan ni Sofia ang asawa. Tuwing Bernes niya pala ito ginagawa. Kaya naman isang plano ang kanyang naisip. Sorry, Ella. Alam kong masama sa'yo magpuyat kaso lang wala na akong ibang malalapitan. Kasama ni Sofia si Ella. Pagkaalas si Kian sa kanilang bahay, ay siya namang dating ni Ella na kanina pa palang nakatambay sa labas ng kanilang bahay. Kasama nito ang kapatid na si Danilo bilang kanilang driver. Ano ka ba? Exciting nga to. Kaya okay lang. It makes me feel alive. The adrenaline. Nasasabik na wika ni Ella at napapapalakpak pa. Hay, magkukwentuhan na lang ba tayo dito o susundan na natin ang asawa mo? Iritableng tanong ni Danilo. Halatang napilitan ng ito sa pagsama sa dalawa. Subalit wala siyang magawa dahil yon ang hiling ng kanyang kapatid na si Ella. Sorry, pasensya na talaga sa abala. Oo, susundan na natin si Kian. Nahihiyang sabi ni Sofia. Ito naman si Danilo, ang KJ. Kainis to, kaya hindi ka nagkakajowa eh. Baliw naman ni Ella sa kapatid. Nagawang sundan ng tatlo si Kian. Nakita nilang huminto si Kian sa isang bahay. At laking gulat ni Sofia kung sino ang babaeng lumabas ang bahay. Sinalubong nito si Kian ng halik at hanggang makapasok sila ng bahay ay hindi mapuknat ang mga labi ng dalawa sa isa't isa. Trisha, bulalas nitong sabi. Oh, siya yung nurse sa ospital na pinagtatrabahuan ng asawa mo, hindi ba? Sabi ni Danilo. Paano mo nalaman? Tanong ni Sofia. I met her once sa nagklinik ang doktor ni Ella sa ospital kung saan nagtatrabaho ang asawa mo. She's a bit clingy, kaya hindi na ako nagtataka kung bakit magkasama sila ng asawa mo. Kung bakit siya ang kabit ng asawa mo. Paliwanag ni Danilo. Pero mabait si Tresha. Tuwing pumupunta ako sa ospital, inaasikaso niya ako. Palagi siyang kasama ni Kian dahil magkaibigan sila. Hindi ko akalaing masigit pa pala sila sa kaibigan. Nalulumong sabi ni Sofia. That's the point, Sofia. Pinanganak ka ba kahapon? O sadyang tangang-tanga ka lang sa asawa mong panayabang lang meron? Hindi mo ba alam yung kasabihang, keep your friends close, but your enemies closer? Ginagawa niya yon para hindi mo sila pag-isipan. O sadyang utu-utu ka lang. Hindi masamang maging mabait, Sofia. Pero sa ganitong pagkakataon, hindi masamang maging matapang. Masakit man ay tama ang sinabi ni Danilo kay Sofia. Danilo, ano ba? Hindi ka nakakatulong. Kitang may problema nga si Sofia sa pampa-opera niya tapos dumagdag pa to. Konting konsiderasyon naman. Saway ni Ella. Hindi to ang tamang oras sa mga sermon mo ha. Matuto ka namang makiramdam. Okay, fine. Sorry sa mga sinabi ko. O ngayon, anong desisyon mo? Tanong ni Danilo sa luwaang si Sofia. Kailangan kong kumprontahin ang asawa ko. Wika ni Sofia. Kailangan kong malaman kung kailan to nagsimula at kung ano naging pagkukulang ko. Napahilamos na lang si Danilo dahil sa inis. Maghapong pinag-isipan ni Sofia ang kanyang gagawin. Alam niyang wala pang alam si Kian sa kanyang natuklasan. Kaya alam niyang uuwi pa rin ito sa kanya mamayang gabi. Sumapit ng gabi at umuwi na si Kian. Walang kamalay-malay na alam na ni Sofia ang kataksilang kaniyang ginawa. Kian, sabihin mo sa akin Salubong ni Sofia, ngunit nahinto si Sofia sa pagsasalita. Nang makita ang luhaang mata ni Kian. Anong nangyari? Bakit? Ang galit ay napalitan ng pag-aalala. Inalalay ni Sofia si Kian at umupo sila sa sofa. Na-demote ako. Bumaba ang salary ko. Nawalan din ako ng ilang clinic hours and days. Hindi ko alam kung bakit. Nagulat na lang ako may bumabang memo sa akin.
Yung operation mo, nilalakad ko na yun eh. Malapit na yun eh, tinatrabaho ko na yun, pero naging bato pa. At ngayon pati sahod ko na apektuhan. Umiiyak nitong sabi, paano na tayo niyan? Ang laki ng gastos natin monthly. Ang dami pang hulugin, kakabili ko lang din ng bagong piyesa ng motor, anong gagawin ko? Iniisang itabi ni Sofia ang nalaman tungkol sa asawa. Ayaw niyang galawin ang kanyang naipon para sa kanyang operasyon. Galing ito sa kanyang pagtitipid sa allowance na binibigay sa kanya ni Kian buwan-buwan. Ilang donasyong nakalap nila ni Ella. Sa pag-online selling nila ni Ella na hindi alam ni Kian. Mga palutong ulam sa ospital kung saan nagpapagamot si Ella at kung ano pang racket na naiisip nila ni Ella. Maliit pa lang ito, ngunit ang mahalaga ay nadadagdagan nito araw-araw. Ngunit sa kanyang nalaman, mas kailangan nila ng pera para mabuhay. Mas kailangan ni Kian. Gamit ang konti niyang ipon, ibinigay niya yon lahat kay Kian. Ha? Bakit mo binigay sa lalaking yun ang naipon mo? Sigaw ni Ella. Ella, huminahon ka. Alam mo namang na-demote siya, hindi ba? At mas kailangan niya ng pera. Katwiran ni Sofia. At ikaw, hindi mo ba kailangan ng pera? Ilang buwan ang nakalipas mula nalaman mong may mas ka sa uterus mo. Dumadaing ka rin na hindi ka na nawawalan ng dalaw. Hindi ba? Sofia, isipin mo naman ang sarili mo. Pinaghirapan mo yung perang yun. May trabaho pa rin naman siya, di ba? O, ang daming paraan. Mag-clinic siya sa ibang ospital o di kaya mag-sideline. Ang daming paraan, Sofia. Huminga na lang na malalim si Sofia bago sumagot. Pero paano ang asawa ko? Hindi siya sanay sa ganon. Ella, hayaan mo na nga yung si Sofia. Kung gusto niya magpakaalila dyan sa asawa niyang babaero at unahin ang asawa niya kesa sa sakit niya, hayaan mo siya. Problemang mag-asawa yan. At tupagin mo ang sarili mong problema, pwede ba? Masingit na sabi ni Danilo na para bang nagsasawa na rin siya kakapayo kay Sofia. Tch, oo na Danilo, aatupagin ko na tong sakit ko na cancer. Okay na? Irritableng sagot naman ni Ella. Nasaktan si Sofia sa sinabi ni Ella at Danilo. Ngunit sa kabilang banda, totoo naman ang sinabi ng mga to na mas inuuna niya ang kanyang asawa kesa sa kanyang kondisyon. Ngunit, anong kanyang gagawin? Labis niyang mahal si Kian at handa niyang isakripisyo ang lahat para lang sa asawa. Upang makapag-isip-isip, naglakad si Sofia. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ang kanyang mga paa. Lumulutang ang kanyang isipan. Wala sa kalsada ang kanyang mga mata. Ilang beses na rin siyang natatapilok sa daan, ngunit tuloy pa rin siya sa paglalakad. Hanggang sa sumabit ang kanyang paa sa isang bag at muntik na siyang tuluyang madapa. Ay, ano ba yan? Wika nito na siyang nakapagpabalik sa kanya sa realidad. Tinanggal ang strap ng bag na nakasabit sa kanyang paa. Saktong pagtanggal niya ng strap ay may nahulog na kulay asul na papel. Pagkita niya, pera ito. Agad niyang binuksan ng bag at ang laki ang kanyang mata. Pera to ah. Ang daming pera nito. Bulalas ito ang sabi. Walang ibang nakakaalam ng perang napulot ni Sofia, kundi siya at ang kanyang sarili. Punong-puno ng pera ang bag. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong kadaming pera. Mabuti na lang at hindi umuwi si Kian ng gabing yon. Nagpaalam ito kay Sofia sa ospital matutulog dahil magre-reliever daw ito sa mga doktor. Ginagawa niya to para makabawi daw kay Sofia at magkaroon ng dagdag na sahod. Kaharapang bag ng pera, nakatitig dito si Sofia. Malaking tulong to sa amin ni Kian. Hindi na siya madedepress. At hindi niya na kailangang mag-reliever. Nakakaawa naman kasi ang asawa ko palagi na lang pagod at wika nito na may ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit bigla itong natigilang magsalita. Hindi niya inaasahang i-echo sa kanyang isipan ang huling sinabi ni Danilo kanina sa kanya. Masakit na salitang gumawa ng ukit sa kanyang puso na hindi niya inaasahan. Pero hindi naman siguro masamang itago ko muna tong pera at gamitin ko sa sarili ko. Sa operasyon ko.
at sa pagpapagamot ko. Nito sa kanyang sarili. Agad nitong tinawagan si Jaren. Jaren, pwede mo ba akong tulungan? Pwede mo ba akong isat ng operation para sa biopsy as soon as possible? Oo naman. Ikaw lang naman ang hinihintay kong tumawag sa akin. Pwede na kitang ischedule kahit bukas na bukas din. Ni Jaren. Salamat. At isa pa nga pala, pwede bang wag mong ipaalam kay Kian to? Ayoko na dumagdag pa to sa iniisip ng asawa ko. Hiling ni Sofia. Napangisi si Jaren. Talagang mahal na mahal mo si Kian. Napakaswerte niya talaga sa'yo. May maliit na ngiting gumuhit sa labi ni Sofia. Oo naman, mahal na mahal ko si Kian. At alam kong mahal na mahal niya rin ako. Naisagawa ng operasyon sa tulong ni Jaren. Nasa recovery room na si Sofia, kasama ang kaibigang si Ella. Sir Danilo, Miss Ella, kayo na munang bahala kay Sofia. I'll be monitoring her from time to time. And also, nice meeting you too. Wika ni Jaren matapos ihabilin si Sofia sa dalawa. Ella, may gusto ka bang kainin? Alok na to sa kapatid. Lalabas kasi ako to grab some food. Okay lang ako, Danilo. Turan naman ni Ella. Lumabas na si Jaren. Gayon din si Danilo. Naiwan na magkaibigan sa recovery room. Ano, kamusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Ella. Okay naman. Sana hanggang mamaya. Alam ko kasi after mawala ng bisang anesthesia, mararamdaman ka ng sakit. Kaya parang mas okay kung matutulog na muna ako. Okay, sige. Don't worry, hindi naman ako aalis. Dito lang ako hanggang sa i-discharge ka. And thankful ako dahil may kaibigan ka pa pala bukod sa akin. Pabirong sabi ni Ella habang inaayos ang kumot ni Sofia. Ano bang palagay mo sa akin? Loner? Oo, sabi mo nga hindi ba? Tinalikuran mo ang lahat para kay Kian. At saka, kung may iba ka pang kaibigan, alam kong silang magiging first choice mo dahil mas matagal mo silang kilala kaysa sa akin. Pero, ako pa rin ang tinawagan mo at gusto mong kasama. Ngumiti si Sofia dahil tama naman si Ella. Wala na siyang ibang matatakbuhan kung hindi si Ella. Pati na rin ang kapatid nitong palagi siyang sinusungitan. Gayunpaman, suwerte si Sofia dahil nakilala niya si Ella na itinuring siyang kaibigan sa maikling panahon na sila ay magkakilala. Sumapit ang gabi, kasabay nito ang pag-discharge ni Sofia sa ospital. Magre-reliever si Kian ngayong gabi, kaya makakapahinga ka. Bumaling si Jaren kay Danilo at Ella. Maraming salamat sa inyong dalawa sa pag-aalaga kay Sofia. Don't worry. After ng shift ko, ako nang bahala kay Sofia. Alam ko hindi ka rin pwedeng mapagod, Miss Ella. Ano ka ba, Doc? Ayos lang ako. Do what you have to do, okay? Kami nang bahala kay Sofia. Danilo, okay na ba yung paper si Sofia para ma-discharge siya? Tanong nito. Oo, okay na lahat. Naghihintay na rin yung driver sa labas. Ani ni Danilo. Lubos ang pasasalamat ni Sofia sa dalawang bago niyang kaibigan na sina Danilo at Ella. Gayon din kay Jaren na hanggang sa huli ay inalagaan siya at ginawa ang lahat upang matulungan siya para sa kanyang biopsy. Nakarating na sila sa bahay ni Sofia. Kasama ni Sofia si Ella sa kwarto nito habang si Danilo naman ay nasa sala. Nagkukwentuhan ng dalawa upang malibang sa Ella. Maya-maya pa ay kumatok si Danilo na may dalang tray ng pagkain. Sofia, ginawa kita ng lugaw. Hindi ka pa kasi pwede mag-heavy meal eh. Kumain ka na muna para sana hindi ka magutom. Halos mahulog ang panga ni Ella sa narinig ito sa kapatid. Danilo, ayos ka lang? Asar nito. Bigla namang namula si Danilo. Mabilis na binaba ang tray at tumalikod. Alam ko kasing kadaldalan mo lang ang ambag mo. Nakakaya naman kay Sofia. Hindi siya makaka-recover kung kukwentuhan mo lang siya. Kailangan niyang kumain para magkaroon siya ng lakas. Mabilis itong sabi at nagmamadaling lumabas ng kwarto.
Nangihina man ay napangiti nito si Sofia. Ang swerte mo rin sa kapatid mo, no? Ani ni Sofia. Heh, siguro. At sabay silang tumawa. Umaga na at si Jaren ang nakabantay kay Sofia. Magang nagising si Sofia. Balak na nitong magluto ng agahan. Ngunit pagdating niya sa kusina, ay nakita niya si Jaren na nagluluto. Oh, ang aga mo namang magising, matulog ka pa. Mamayang lunch pa ang out ni Kian kaya wala kang dapat ikabahala. Salamat, Jaren. Salamat dahil hindi mo ako pinabayaan. Ano ka ba? Wala to. Magpasalamat ka sa akin pag magaling ka na. At sana sabihin mo kay Kian na nagpa-opera ka na. Dahil kahit minor operation lang ginawa ko sa'yo, kailangan pa rin ng katawan mong mag-recover. Alam ko naman yun. Ayoko lang makadagdag sa iniisip ni Kian kaya nagdesisyon akong isikreto to. Huwag kang mag-aalala, mag-iingat ako. Nakangiting sabi ni Ella. Ngunit sa pangakong yon, tila mababali dahil sa isang desisyon na ginawa ni Kian. Sandali lang. Anong sabi mo? Tila ba nabingi si Sofia sa kanyang narinig sa asawa? Really? Kailangan ko pang ulitin ang sinabi ko? Sarkasiko nitong sabi. Ang sabi ko, tapos na tayo. I'm filing an annulment. Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. I'm sick of this life. Para ka nauupos sa kandila. Napapabayaan mo na ako. To think na wala pa tayong anak. Paglilinaw ni Kian. Napahawak sa kanyang puson si Sofia. Nakaramdam din ito ng pagkahilo. Nandidilim na rin ang kanyang paningin. Huwag mo nga akong artehan dyan. My decision is final. Aalis na ako sa bahay na to. I'm leaving you. Hindi na maintindihan ni Sofia ang mga sumunod na nangyari. Basta ang alam niya lang ay palabas na ng pinto si Kian bitbit ang kanyang maleta. Tuluyan ang dumilim ang kanyang paningin at sa kanyang muling pagmulat at nawawala na siya sa sarili. Puro dugo na ang nakikita niya sa sahig. Nakita na lang niya ang sarili na nakalupasay sa sahig. Nataranta si Sofia at ang una nitong tinawagan ay ang kaibigan niyang si Ella. Ella, tulungan mo ako, ang daming dugo. Nangihinang wika ni Sofia bago ito tuluyang mawala ng malay. Kian, finally! Masayang-masayang salubong ni Trisha kay Kian. Magkasama na din tayo at hindi na natin kailangang magtago. Maipagmamalaki ko na rin sa lahat na ikaw ang boyfriend ko. Sa sobrang tuwa, hinalikan niya agad si Kian. Kahit na hindi pa nito, naibaba ang dalang maleta. Yes, that's true. Finally. Makikita sa mukha ni Kian ng tuwa. Maaliwalas na aura. Tila ba nabunutan ng tinig si Kian sa kanyang ginawa. Sa wakas, naiwan niya na si Sofia at magsasama na sila ni Trisha. Matagal na silang magkarelasyon ni Trisha. Unang nagpakita ng motibo si Trisha tulad ng sinabi ni Danilo kay Sofia. Masyadong clingy si Trisha kaya hindi malabong maging kabit ito ng sino man. At sino ba naman si Kian para tanggihan ng grasya? Nagsimula sa pagiging malapit sa isa't isa hanggang sa patago na silang lumalabas. Marami na rin chismis ang umuugong sa ospital. Ngunit baliwala lang mga yon sa dalawa dahil sabi ni Kian kay Trisha, humahanap lang siya ng tiyempo upang hiwalayan si Sofia at sila na ang magsama. Pinabayaan na kasi ni Sofia ang sarili niya. Losyang na siya. To think wala pa kaming anak. Tapos ganun ang itsura niya. At saka dumating ako sa point na hindi na ako nag-e-excite sa kanya. Nagsawa na ako sa kanya. Hindi tulad ni Trisha, full of excitement. Fresh at kahit pagod sa trabaho, maganda pa rin. Hindi katulad ni Sofia. Sa bahay na nga lang, nalulosyang pa. Nang dahil doon ay tuluyan nang nawala ang pag-ibig ni Kian sa asawa at mas gusto nang makasama si Trisha. Habang naglalambingan ng dalawa, biglang sumagi sa isip ni Trisha si Jaren. Wait, paano si Jaren? Alam mo namang isa siya sa kontrabida sa pagmamahalan natin.
Dahil kalat ng chismis sa ospital, isa si Jaren sa nakataas ang kilay sa relasyon ng dalawa. At dahil matagal na silang magkaibigan, alam ni Jaren na may katotohanan ng chismis na kaugnay si Kian at Trisha. Ayaw niya itong konsintihin. Palagi niyang pinapaalalahanan si Kian tungkol kay Sofia. Ngunit ang hamon ni Kian, di sabihin mo kay Sofia na may kabit ako. Nakabit ko si Trisha. Tingnan natin kung sinong paniniwalaan niya. Malakas ang loob ni Kian dahil alam niyang abot langit ang pagmamahal ni Sofia sa kanya. Hawak niya sa leeg si Sofia at kaya niya itong paniwalain sa lahat ng kanyang sasabihin. Ngumisi si Kian bago magsalita. Don't worry, Trisha. Bago mo pa maisip yan, napagplanuhan ko na ang lahat. Ako ang bahala. Nagtagumpay na si Kian sa kanyang balak. Tuluyan niya nang iniwan si Sofia. Iniwan na duguan. Hindi lang ang puso, kung hindi literal na iniwang naliligo sa dugo dahil sa stress na dulot na kanyang ginawa. Dinatna ni na Danilo at Ella si Sofia na walang malay. Nakahandusay sa sahig at naliligo ng sarili niyang dugo. Halos simatayin si Ella. Si Danilo naman ay agad na binuhat si Sofia at dinala ito sa ospital. Nasa emergency na si Sofia. Walang malay. Iyak ng iyak si Ella sa sobrang pag-aalala sa kaibigan. Danilo, si Sofia. Ako tong may cancer pero siya pa atang unang mamamaalam kaysa sa akin. Umiiyak na tong sabi. Ano ka ba, Ella? Malalagpasan ni Sofia to. Tumahan ka na dyan. Gusto mo bang makita ka ni Sofia na ganyan? Mas mag-aalala yun sa'yo. Pinahid ni Ella ang kanyang mga luha at hinawakan ng kamay ng kaibigan. Malalagpasan natin to, Sofia. Kasama mo ako palagi. Andito lang ako. Wika ni Ella habang pinipigilang tumulo ang kanyang mga luha. Nakatitig si Danilo sa magkaibigan. Nang may biglang naglaro sa kanyang isipan. Ilang sandali pa't kinausap na si Danilo ng doktor na tumingin kay Sofia. Sir, Miss Sofia is fine. Nag-bleed lang siya dahil sa post-operation. Maybe dahil sa tension or heavy work, but she is fine. Paliwanag ng doktor. I'm advising you to keep her aware from heavy work, tension, and also stress para hindi na to mangyari ulit. Nakahinga ng maluwag si Danilo. Laking pasasalamat nito dahil ligtas na si Ella sa kapahamakan. Matapos ay may inabot na envelope si Danilo sa doktor. I know I have no right to do this, but I want to see these results and verify this hanggat andito pa si Miss Sofia. Do some tests to verify her case as soon as possible. I just want to confirm something. Sa ospital kung saan nagtatrabaho si Kian, pumasok si Kian at Trisha ng sabay. Nasa entrada pa lang sila ng ospital ay nagbubulungan ng mga nurse at orderly na nakakakita sa kanila. I love the vibe and the tension. Pagtitinginan na nila tayo. Nakangiting sabi ni Trisha na tila ba masayang masaya sa nakikita. Ngumisi lang si Kian at tuloy lang sa paglalakad. Kian, isang malalim na boses ang narinig nilang dalawa mula sa likuran. Sa kanilang paglingon, nakita nila si Jaren. Jaren, masayang sabi ni Kian. Can we talk? About what? About me and Trisha? Pagmamalaking sabi ni Kian. No? About Sofia and her fake ultrasound. Mariin ito ang sabi. Sa isang iglap, namutla ang mukha ni Kian. Mabilis na hinawakan ng kamay ni Jaren na tinila sa pinakamalapit na bakanteng consultation room. Nasa loob na ang dalawa. Makikita ang galit sa mga mata ni Jaren. Kian, ano to? Anong ibig sabihin ito? Nanggigigil na sabi ni Jaren habang hawak ang biopsy result ni Sofia. Nanginginig to sa galit. At halos isupalpal sa mukha ni Kian ang hawak na papel. What? Anong biopsy report? Nagpa-opera na si Sofia? Nagtatakang sabi ni Kian. Last week. Ayaw niyang sabihin sa'yo ang tungkol sa operation dahil mag-aalala ka daw. At ayaw na daw niyang dumagdag sa iniisip mo. Nagtataka nga ako kung anong iniisip mo. Yun pala sinabi mo sa kanya na na-demote ka. Kalukuhan. Na-promote ka pa nga, hindi ba? Ano ba tong ginagawa mo?
Natulala si Kian at iniisip kung saan nakakuha ng pera si Sofia gayong binigay na nito sa kanya ang lahat ng savings si Sofia para makatulong sa gastos nila sa bahay. Kian naman, ano to? Ba't mo ginagawa kay Sofia to? Naloko mo siya. Yung simpleng pikos, pinalala mo. And worse, nagdamay ka pa sa kalokohan mo. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Patay mali siyang sabi ni Kian. Hindi ko nga alam na nagpa-check up siya tapos ako ang sisisihin mo? Umamin na sa akin si Doc Alvarez at ang Rad. Fake ang ultrasound na pinakita niyo kay Sofia. Galing yon sa isang pasyente na may cancer sa matres na malapit ng mamatay. At itong biopsy, ang magpapatunay na PCOS lang ang kondisyon ni Sofia at hindi cancer. Na-discharge na si Sofia sa ospital. Kasama pa rin niya ang magkapatid. Oh, dahan-dahan. Sambit ni Ella habang inaalalayan si Sofia sa pag-upo. Mangingialam lang ako sa kusina mo, Sofia ha. Magluluto ako ng pagkain. Paalam ni Danilo. Nang naiwan ng dalawa sa salay, naluluha si Sofia. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa sobrang kaligayahan na kanyang nararamdaman. Maraming salamat, Ella. Kung hindi dahil sa inyo ni Danilo, malamang, bumuhos na ang luha sa kanyang mga mata. Pati si Ella ay naiyak na. Para kang sira. What are friends for? Hay, tama na nga ang drama. Pinahid ni Ella ang luha ni Sofia. So, anong balak mo? Babalikan ko si Kian. Malumanay nito ang sabi. Magsasalita na dapat si Ella nang biglang sumabat si Danilo. Really? Matapos ang ginawa niya sa'yo? Galit nito ang sabi. Danilo! Tumayo si Ella at nilapitan ng kapatid. Ano ko ba? Hindi ba't bilin na bilin ni Doc na bawal siyang ma-stress? Anong ginagawa mo? Ella, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Sofia? Iniwan na siya ng lalaking yun. Kung hindi tayo dumating, na malamang pinaglalamayan na natin siya. Pero ano, yung lalaking yun pa rin ang pipiliin niya? Nahihibang na yung kaibigan mo. Shh! Alam kong apektado ka. Pero anong gagawin natin? Yun ang desisyon niya. Kahit ako naman tutol eh. Pero problemang mag-asawa to. Tulad nga nasabi mo sa akin nun. Pwede tayong magbigay ng opinion. Pero sa huli, si Sofia pa rin ang magdedesisyon. Irritable na ang itsura ni Danilo. Bahala nga kayo. Inis itong sabi at bumalik na to sa kusina. Binalikan na ni Ella si Sofia sa sofa. Pasensya ka na sa kapatid ko ha. Pero huwag ka mag-aalala. Ganon lang siya dahil concerned lang siya sa'yo. Naiintindihan ko naman yon, Ella. At salamat dahil naiintindihan mo ang desisyon ko. At may tiwala ka sa akin. Naluluha, pilit ng ngiti na may taos-pusong pasasalamat ang sagot ni Sofia sa kaibigan. Shhh! Niyakap ni Ella si Sofia. Wala yon. At masaya ako dahil nagtitiwala ka rin sa akin. Sabi ko nga sa'yo, andito lang ako kahit na anong mangyari. Mula ng araw na yon, hindi na umuwi si Kian sa bahay nila ni Sofia. Ilang araw nang kasama ni Sofia sina Danilo at Ella. Ngunit pinauwi niya rin ng mga to matapos ng ilang araw. Bukod sa nahihiya na siya sa laking abalang kanyang ginawa sa magkapatid, ay iniisip din ito ang kalagayan ni Ella. May cancer si Ella at sa kanilang dalawa, mas kailangan niya ng atensyon at pahinga. Nung una ay tutol si Ella. Gusto niyang nasa tabi lang siya ni Sofia. Ella, maraming salamat. Dahil kahit sa maikling panahon, grabe ng tiwalang nabuo natin sa isa't isa. Pero kasi kailangan ko to. Kailangan kong tulungan ang sarili ko. Kailangan kong tumayong mag-isa at ilaban ang nararapat. Pero Sofia, ani Ella. Hayaan mo na siya, Ella. Gusto niya yan. Halata sa boses ni Danilo ang inis. Alam ni na Sofia at Ella kung saan ito nanggagaling. Salamat Danilo sa suporta at tiwala. Huwag kang mag-aalala. Naririnig ko lahat ng opinion mo. Sana lang magtiwala kayo sa akin. At sana hindi kayo magsawang tulungan ako. Pakiusap ni Sofia. Mauna na ako sa sasakyan. Sabay alis. Matapos magpaalam ay naiwan na mag-isa si Sofia sa bahay. Tahimik
Nakakapingi ang paligid. Tanging mga yabag at ilang kaluskos lang ang kanyang naririnig. Katahimikan ngayon niya lang ulit naramdaman. Walang pagmamadali. Walang iniintinding ibang tao. Walang mga utos na dapat sundin. Sa kanya, sarili lang nakatuon ang lahat ng kanyang atensyon sa maraming taon na nang hindi nagagawa. Sofia, kaya mo to. Alam mo sa sarili mong kayang-kaya mo to. Ilang araw pang lumipas at bumisita si Sofia sa ospital. May dala siyang ulam. Mga paboritong ulam ni Kian. Hi, anong schedule ni Doc Kian Mercado? Tanong nito sa dalawang babae na nasa reception pagpasok ng ospital. Bago sumagot ay nagkatinginan ng dalawa. Kilala nila si Sofia. Alam na lang siya ang asawa ni Doc Kian. Mabilis silang nagsagot ang tanong ni Sofia. Ngunit alam din nilang ladlad na ang relasyon ng doktor at ni Trisha. Sige, ganito na lang. Nasaan si Trisha? Sunod na tanong ni Sofia. Napalunok ang nasa reception. Namutla. Lalong hindi nila masagot ang tanong ni Sofia. Sofia? Ani ni Jaren. Doc? Sabay natawag ng dalawang nasa reception. Tila ba iniligtas sila ni Jaren sa uno sa kanilang kinaharap. Nang napukaw ng atensyon ni Sofia ni Jaren ay sumama na ito kay Jaren. Nasa consultation room ang dalawa. Nang mga oras na yun ay walang pasyente si Jaren. Kaya malaya silang mag-usap ni Sofia. Matapos magkamustahan ay nagbagong itsura tono ng pananarita ni Jaren. Sofia, nasa akin ang result ng biopsy mo. Panimula ni Jaren. Teka, akala ko ba next month pang release ang result? Bumuntong hininga muna si Jaren bago magsalita. Yes, pero kahit ako nagulat dahil mabilis lumabas ang results. I also requested a retest for this at ako nang bahala doon. I just want to be sure na tama ang result. Kinakabahan naman ako. Teka, retest? Wait, napahawak sa kanyang dibdib si Sofia. Yes, retest. Dahil nilapag ni Jaren ang papel na naglalaman ng biopsy result ni Sofia. I am sorry, Sofia, pero you have cancer. Stage 3. Pumatak ang mga luha sa mata ni Sofia. Umiyak ito tumagulgol. I'm sorry, Sofia, kaya nagpagawa ko ng retest for this. Kahit ako hindi ako makapaniwala sa resulta. Tumayo si Jaren at nilapitan si Sofia at hinawakan sa balikat. But I'm here. Tutulungan kita. Gagawin ko ang lahat, gumaling ka lang. Like Ella. She's a survivor. So are you. Malalagpasan natin to. Si Kian. Alam na ba to ni Kian? Parang sinampal si Jaren sa sinabi ni Sofia. Siya ang nasa harap ni Sofia, ngunit si Kian pa rin ang hinahanap nito. Alam niyang iniwan na ni Kian si Sofia. At malaki ang posibilidad na kaya nasa ospital si Sofia ay hindi para alamin ang resulta ng biopsy, kung hindi sa UN si Kian. Alam yon ni Jaren dahil may bitbit si Sofia ang ulam na paborito ni Kian. Ipinagmamalaki ito ni Sofia kanina bago naging seryoso ang kanilang usapan. At ngayong ibinalita niya ang kalagayan ni Sofia, binigay ang kanyang suporta at pinaramdam na siya ang nasa tabi niya, si Kian pa rin ang inalala at hinarap ni Sofia. Inalas si Jaren ang pagkakahawak niya sa balikat ni Sofia. Bumalik sa kanyang upuan. Pilit na kinalma ang sarili. Pilit na kinuble ang yamot. Ang namumuong galit sa kanyang puso. Yes, and I know that he left you. Malamig na sabi ni Jaren. Alam mo na palang nangyari sa amin. Alam na rin ba yun ng buong ospital? Tumango lamang si Jaren. Kaya pala gano'n na lang ang reaksyon ng mga receptionist sa akin kanina. Pero alam kong maaayos din namin to. Misunderstanding lang naman to. At alam kong pagsubok lang to. Ngayon nasan si Kian, alam kong mabigat to para sa kanya. Kailangan niya ako. Sinamahan ni Jaren si Sofia kung nasaan naroon si Kian. Nasa tapat na sila ng consultation room. Walang nakapila sa labas at ibig sabihin, walang pasyente si Kian. Kumatok ng 3 beses si Sofia bago pihitan ng doorknob. Sa pagbukas nito, nakita niya ang nasa loob din pala ng silid si Tisha. Nasa tabi ni Kian habang nakatayo.
Hi, bati nito sa dalawa. Anong ginagawa mo dito? Pagtataka ni Kian. Umirap si Trisha tila ba naiinis dahil si Sofia lang palang papasok sa silid. Magulo ang buhok nito at hindi maayos ang pagkakabotones ng damit. Huminga ng malalim at gumiti si Sofia dahil hindi alintana ang nakita, ang nabalitaan. Ang masamang balitang sinabi sa kanya ni Jaren kanina. Magla-lunch na kasi at naisip ko bakit hindi kita dalhan ng ulam. Baka hindi ka nakakain ng maayos. Nakangiti nito ang sabi. Suminghap si Jaren. Pinipigilang mainis. Napasulyap si Kian kay Jaren na para bang sinasabing anong nangyayari. Bakit nandito ang babaeng to? At anong ginagawa nito dito? Nakapamewang na noon si Trisha. He is leaving with me. Inalagaan ko siya ng maayos. And is happy with me. Kaya hindi ka na niya kailangan. Mataray pa nitong sabi. Ganun ba? Mangiyak-ngiyak nito ang sabi. Ngunit mas pinili nitong magsalitang muli. Wala namang kaso sa akin yan. Kahit dalawa tayo sa puso niya. Kahit dalawa pa tayo sa buhay niya. Ayos ang sa akin yun. Asawa niya ako. At alam kong pagsubok lang sa pagsasama namin to. Tulad ng nangyari sa amin. Pagsasawaan ka rin niya. At uuwi rin siya sa akin. Dahil kung kayang gawin sa akin to ni Kian, kayang-kaya niya rin gawin to sa'yo. Ang iwanan ka at ipagpalit ka sa iba. Pero sigurado akong hindi mo kayang gawin ang ginagawa ko. Ang mahalin siya sa kabila ng lahat ng to. Nanlaki ang mata ni Trisha. Nainsulto sa sinabi ni Sofia. Halos mahulog ang panganikian sa gulat. At si Jaren, tila ba piniga ang kanyang puso sa narinig sa mismong bibig ni Sofia. Nahihibang ka na ba, Sofia? Hindi na napigilan ni Jaren nang magsalita. Yes, I'm crazy. May cancer ako, Kian. Alam nating nakabaon na sa hukay ang kalahati ng katawan ko. Kaya hindi mo pa pagbibigyan ng hiling ko. Pagmamakaawa ni Sofia. Ngumisi naman si Kian. So what? Gagamitin mo yung sakit mo para maawa ko sa'yo? At sa huli, mamamatay ka rin naman? Mag-aabala ko sa'yo mag-alaga kahit alam kong ibabaon din naman kita sa lupa pagkatapos ng ilang taon? Sinasayang ko lang ang oras ko sa'yo, Sofia. Nang sandaling yon, pinamukha ni Kian na wala nang halaga sa kanya si Sofia. Kahit anong paman ang kanyang pinagdaraanan. Ikaw na rin ang may sabi na may cancer ka. Anong gusto mong mangyari? Mag-alaga ako na may sakit? Sofia, hindi na kita mahal. Tandaan mo yan. Dagdag ni Kian. Umuwing bitbit pa rin ni Sofia ang ulam na inihanda niya kay Kian. Naglalakad siya sa kawalan. Inalok siya ni Jaren na ihatid siya pauwi sa kanila. Ngunit tinanggihan niya ito at umuwing mag-isa. Paano mo nagustuhan ng babaeng yon? Napakatanga niya. Bubita. Martyr. And to think kaklase niyo pa siya sa med? OMG. How could she pass kung ganyan siyang kahinang umintindi? Panlalait ni Trisha. Come on, didn't I tell you na I just only used her para makapagtapos? Kinamit lang ni Kian si Sofia. Matalino si Sofia. Maganda at hinahangaan ng lahat. Mabait at masipag. Lahat nakakakilala kay Sofia ay mataas ang tingin sa kanya. At nang nalaman ni Kian na tipo siya ni Sofia, ginamit niya yon para makuha ang tiwala ni Sofia. Kinaibigan hanggang sa tuluyan niya itong napaibig. Walang kamalay-malay noon si Sofia sa plano ni Kian. Pati si Jaren na nananahimik ay nadamay. Kinasangkapan upang hindi mahalatang ginagamit niya lang si Sofia sa pag-aaral upang makapasa sa mga exam, sa mga projects at reports at kung ano-ano pa. Two heads are better than one, ika nga. At nang dahil tutok si Sofia bilang personal tutor ni Kian, ay napabayaan na nito ang kaniyang pag-aaral. Hanggang sa tuluyan na nitong binitawan ng pagdodoktor. Hanggang board exam ay tinulungan ni Sofia si Kian at sumalin kay Kian ng swerte. Hindi lamang si Kian nakapasa kung hindi, isa rin sa nakakuha ng pinakamataas na marka. At ang lahat ng yon ay sa tulong ni Sofia.
Bilang gante ay inalok ni Kian si Sofia ng kasal. Naisip ni Kian na hindi na siya lugi dahil maganda naman si Sofia. Ngunit ayaw niya itong magkaroong muli ng interes sa mag-aral dahil hindi na siya nito matutulungan sa kanyang trabaho nung ito ay nagsimula pa lamang. At sa lumipas na taon naging matagumpay nga si Kian at hindi na nito kinakailangan si Sofia. Likas na manggagancho si Kian o con artist. Kaya matapos niya makuha ang lahat, gusto na niyang ibasura si Sofia dahil siya ay sawa na sa kanya. Nagpatuloy ang katangahan ni Sofia. Hindi ito humintong sa UN si Kian. Magmamakaawa na siya ay balikan. Doc Jaren, tawag ng nurse. Yes? Magbe-break ka na ba? Tanong nito. Ay hindi po, Doc. Ano po kasi si Miss Sofia po nasa labas? Ano po, hindi naman sa pagiging chismosa pero naawa na po kasi ako sa kanya. Hindi lang po ako, pati rin po yung ibang nurse. Wala naman po kaming lakas ng loob na kausapin si Miss Sofia kaso talagang naaawa na po kami. Ani ng nurse. Napasandal naman si Jaren na tumawag sa kanyang sentido. Hindi lang naman ang mga nurse at ibang doktor ang naaawa sa ginagawa ni Sofia. Pati siya. Lalo na siya. Dahil alam niyang may malaking kasalanan siya kay Sofia. Sige, pwede bang papasukin mo siya dito? Total wala pa naman akong pasyente. Sinunod ito ng nurse at pinapasok si Sofia sa consultation room. Malalim ang mga mata ni Sofia. Mugto at halatang pagod. Matamlay din ang mga ngiti nito. Halatang hindi ito nakakapahinga ng maayos. Hi! Nakangiti man ay kitang-kita sa mga mata ni Sofia na kabaliktaran nito ang tunay nitong nararamdaman. Sofia, ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Hindi ba dapat inaalagaan mo ang sarili mo? Alam mo kung anong kondisyon ang meron ka. Hindi biro ang cancer, Sofia. Maayos man ang pakiramdam mo ngayon but we'll never know kung baka bigla ka nalang manghina. Nag-aalala ang sabi nito kay Sofia. Tumulo ang luha ni Sofia. Pinapahid man niya ito ng ilang beses, ay patuloy pa rin ang pagpatak nito. Pilit na ngumingiti kahit na panay pa rin ang bagsak ng kaniyang mga labi at paghikbi. Anong saysay ng buhay ko? Kung wala na sa akin pakialam si Kian. Tila ba umakyat lang lahat ng dugo sa ulo ni Jaren. Namula ito sa galit, sa inis. Kian, Sofia, puro ka nalang Kian. Hindi na napigilan ni Jaren ang pagbugso ng kanyang damdamin. Kahit siya'y nagulat sa kanyang nasabi. Jaren? Gulat na tanong ni Sofia dahil ngayon niya lang nakita si Jaren na ganitong kagalit. Hindi mo pa maintindihan, Sofia? Hindi ka na mahal ni Kian. Mariin itong sabi. Bakit ba hindi mo makita kung sinong taong tunay na nagmamahal sa'yo? Yung nagpapahalaga sa'yo. Yung hindi ka iniwan kahit na anong mangyari. Sofia naman, matalino ka pero bakit sobra mong manhid? Nakatitig lang noon si Sofia. Nakakunot ang noo. Naguguluhan. Sofia, mahal ka ta noon pa man. Siwalat ni Jaren na nangingilid ang mga luha. Matapos inyong sabihin ay biglang nanghina si Jaren. Para bang huminto ang oras sa pagitan nilang dalawa. Umugong ang mga katagang binitawan ni Jaren kay Sofia. Mahal kita noon pa. Natulala na lamang si Sofia sa sobrang gulat. At si Jaren naman ay diretso ang tingin sa kanya. Hindi kumukurap. Nagsusumamo. Nagmamakaawa. Na sana'y mapansin siya ng babaeng matagal niya nang binamahal. Napayuko na lamang si Jaren. Bakas kasi sa mukha ni Sofia na siyang gulong-gulo sa kanyang narinig. Hindi ko alam kung kailan ko ito umpisang daramdaman. Basta ang alam ko lang, nasasaktan ako tuwing nasasaktan ka. Nalulungkot ako tuwing nalulungkot ka. Gusto ko itong protektahan, alagaan. Gusto kitang makitang masaya. Titigan ang mga ngiti mo. Marinig ang tawa mo araw-araw. Gusto kitang makasama pero alam ko rin mahal mo si Kian. At ayoko masira ang pagkakaibigan natin. Kaya siguro mas pinili ko na lang na ibuon sa limot ang pagtingin ko sa'yo. Kaso sa pagkakataong to, hindi ko na mapigilan ang naramdaman ko. Hindi ko kaya makita ka nasasaktan dahil sa kanya. Mga panglulokong ginagawa niya sa'yo.
Gusto ko tang iligtas laban kay Kian. Kahit gamitin mo pa akong panakip butas, ayos lang. Sofia, mahal na mahal kita. Hindi naman namalaya ni Jaren na umalpas na ang luha sa kanyang mga mata. Nagsusumamo na sana'y mapansin siya. Jaren. Sa haba ng sinabi ni Jaren ay yun lang ang tanging nasagot ni Sofia. Okay lang ako. Tanggap ko naman. Tumunghay si Jaren at diretsong tumingin muli kay Sofia. At least nasabi ko sa'yo ang nararamdaman ko. Ang matagal nang nilalaman ng puso ko. Handa akong maghintay, Sofia. Handa akong gawin ang lahat. Ako lang ang piliin mo. Mas piniling lumabas si Sofia ng consultation room. Nagpaalam siya ng maayos kay Jaren. Ayaw niyang magdesisyon ora mismo. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nararamdaman ng oras na yon. Mahal kita noon pa. Ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Hanggang sa makarating siya ng bahay. Hindi naman maproseso ng kanyang utak ang mga nangyari. Sa pagitan nila ni Jaren kanina. Hi friend. Sir. Sofia. Bakit ano nangyari? So sorpresahin sana ni Ella si Sofia. Siyempre, kasama nito ang kapatid na si Danilo na nasa isang tabi at nakabantay sa kanyang kapatid. Nagulat si Ella dahil tulala si Sofia. Tila ba malalim ang iniisip. Kinabahan nito na baka may masamang nangyari. Ha? Ano kasi? May sinabi lang sa akin si Jaren kanina nung nasa ospital ako. Ano yun? Usisa ni Ella. Na mahal daw niya ako. Noon pa? Ano? Ulitin mo nga sinabi mo. Galit na sabi ni Ella. Ikinwento ni Sofia ang nangyari. Kahit si Ella ay natulala. At si Danilo ay ngumisi at binatikos ang naging pag-amin ni Jaren kay Sofia. Mahina pa lang niyang Jaren na yan eh. Kung kailan may problema kayong mag-asawa, saka siya magsasabi ng ganyan. Ano to, bantay sa lakay? Rebound. Inis pa nitong sabi. Danilo, ano ba? Alam mo, doon ka na nga lang sa kusina. Di ka nakakatulong eh. Saway ni Ella. Palibhasa, manid ka. KJ, at sarili mo lang iniisip mo. Ay nako. Dagdag ni Ella. Totoo naman, Ella. At bumaling ito kay Sofia. Sinasabi ko lang totoo. No sugarcoat, para naman matauhan niyang si Sofia. I don't mind kung ituturing mo akong kaibigan o bodyguard o kahit ano pa man, Sofia. Ang sakin lang naman, dapat kang matauhan sa lahat ng mga nalaman mo. Simula sa pagtataksil nilang lahat sa'yo, hanggang sa pag-amin niyang Jaren na yan. Ano, trip ka nila kaya lahat na lang ay ginawa nila sa'yo? Bored sila kaya pinagtitripan ka nilang lokohin at pagpasapasahan? Ramdam ni Sofia ang gigil ni Danilo, lalo na't alam nila ang buong katotohanan sa likod ng mga nangyayari. Mapanakit man ang mga salitang binibitawan ni Danilo, ito naman ang nagiging daan upang magising si Sofia sa katotohanan. Ang mga salitang to ang kanyang kailangan, lalo na ngayong kailangan niyang maging matatag sa laban na kanyang hinaharap. Ella, tama na. Tama naman talagang kapatid mo. Kung matagal na ako mahal ni Jaren, bakit ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob para aminin ang lahat? Kung kailan huli na ang lahat? Umaliwalas ang mukha ni Danilo. Hindi nito akalaing may kinahinatnan pala ang kanyang mga sinabi kay Sofia. Pero, si Kian pa rin ang pinipili ko. Gustong suntokin ni Danilo ang hangin sa kanyang narinig. Maiwan ko na nga kayong dalawa. Nakakapagod magbigay ng opinyon sa taong saradong isip. At umalis na si Danilo. Sofia, ako nang humihingi ng pasensya sa kapatid ko. Nahihiyang wika ni Ella. Bumuntong hininga naman si Sofia. Okay lang, naiintindihan ko naman siya. Ayoko lang pagsisihan ko ang lahat sa huli. Ipinagpatuloy ni Sofia ang kamartiran niyang ginagawa. Inaabangan niya si Kian sa pagpasok. Pilit na kumukuha ng atensyon. Pinaghahanda ng baon. Pinupuntahan sa consultation room. Hinihintay sa pag-uwi at kung minsan ay sumusunod pa ito sa bahay kung saan nakatira si Kian at Trisha. Sofia, ano ba? Hindi ba may cancer ka? Sarili mong atupagin mo. Hindi yung paghabol sa akin.
Gigil na sabi ni Kian nang salubungin siya ni Sofia sa may parking lot ng ospital. Pero Kian, mas importante ang relasyon natin kaysa sa sakit ko. At bukod doon, asawa kita. Mas mahal kita kaysa sa sarili ko. Aanin ko ang buhay ko kung wala ka sa piling ko. Makaawa ni Sofia. My gosh, Sofia, you're insane. Nandoon rin si Trisha. Nakasunod kay Kian. Nababaliw ka na ba? Dapat pala hindi ka lang sa oncologist magpatingin eh. Sa psychiatrist din dapat. Nababaliw ka na. Sabi ni Trisha na tila nandidire kay Sofia. Bumaling ng tingin si Sofia kay Trisha. Huwag kang makialam sa usapan ng mag-asawa. Baka nakakalimutan mo, kabit ka lang. Mariin ito ang sabi. Nandisik ang mga mata. Matalim na tingin at palabang boses ang pagkakasabi ni Sofia. Tila ba handang ipaglaban ng patayan ng pagmamahal niya kay Kian. Wow! Easy, girl! Pero itong sinasabi mong kabit, ang mahal ng asawa mo. Sa akin siya umuuwi. At akong pinili niya. Yang sinasabi mong kasal? Papel lang yan. Madaling punitin. Madaling itanggi. Malay ba nila nakasal si Kian lalo na sa mga bagong empleyado sa ospital? Yung mga chismosang chararat lang naman ang bida-bidang nagkakalat ng balitang yan. Kung wala sila, tahimik ang buhay namin. Pagmamalaki ni Trisha. Naiintindihan mo ba yung sinasabi mo? Talagang gusto mong mabuhay sa kasinungalingan? Sa ilusyon? Habang buhay kang kabet, Trisha. Dahil hindi ko susukuan si Kian. Dahil mahal ko siya at alam kong sa kaibuturan ng puso niya, may natitira pa siyang pagmamahal sa akin. Sagot naman ni Sofia na may buong tapang. Habang pinapanood ni Kian ang pagtatalo ng dalawang babae sa kanyang harapan, hindi maiwasan ni Kian ng umiti. Naaaliw siya sa sagutan ni na Sofia at Trisha. Ganito palang pakiramdam ng pinag-aagawan. Wika nito sa kanyang sarili. Walang nagpapatalo sa dalawa. Kanya-kanya sila ng bato ng masasakit na salita sa isa't isa. Akala mo'y diamante ang kanilang pinag-aagawan. May nakapansing gwardya sa bangayan ng dalawa na siyang umawat kung kaya't nahinto ang ayaw nila Sofia at Trisha. Ang away nila Sofia at Trisha. At sa huli, kay Trisha pa din sumama si Kian at naiwan si Sofia na mag-isa. Sofia! Hingal na tawag ni Danilo. Teka, ano nangyari sa'yo? Laking pagtataka nito dahil pulang-pulang mukha ni Sofia. Pansin din ito ang panginginig ng kamay nito. Nagkasagutan kami ni Trisha. Hingal nitong sabi na pilit namang kinakalma ang sarili. Ano? Sandali nga, paano? At bakit? Pinasundo ni Ella si Sofia sa ospital. Gabi na at wala pa rin si Sofia sa bahay nito. Nag-aalala si Ella kaya eto si Danilo. Nasa ospital at sinundo si Sofia. Bago pa ikwento ni Sofia ang nangyari ay umalis na ang dalawa sa ospital. Sakay ng sasakyan ni Danilo ay magkatabi sila sa loob ng sasakyan. Habang nagmamaneho si Danilo ay nasa kaliwa niya si Sofia. Okay ka na? Do you need more water? Alok ni Danilo. Umiling si Sofia. Ayos na ako. Kalmado na ako kahit papaano. Ano ba kasing ginagawa mo pa sa lugar na yon? Nag-usap na tayo, hindi ba? Ako nang bahala sa lahat. Hindi mo kailangang magmukhang tanga sa harapan ng lalaking yon. Hindi ko ba alam sa'yo, Sofia? Matalino ka. Maganda. Bakit pa sinasayang mo ang oras mo sa lalaking yon? Hindi mo maiintindihan, Danilo. Kasi wala ka sa sitwasyon ko. Kailangan ko tong gawin dahil mahal ko si Kian. Mahal na mahal. Kasal kaming dalawa. Mahal namin ang isa't isa. Alam ko yon at ramdam ko yon. At kailangan kong gawin ang lahat para sa pagmamahala namin yon. Binuwelta ni Danilo ang kotse at pinarada sa isang tabi. Mahal? May pagmamahal bang ganyan? Siguro noon mahal ka niya. Pero ngayon sa nakikita ako sa lalaking yon, hindi ka na niya mahal, Sofia. Bakit ba hindi yun matanggap ng utak mo at ng puso mo? Ano magpapakamartir ka sa lalaking yon? Hanggang kailan ka malulunod sa ilusyon mo na babalik pa sa'yo ang lalaking yon? Hindi ba sapat sa'yo na lahat ng ginawa niyang kasinungalingan at kalokohan sa'yo? Sofia naman!
Hayaan niyo na lang ako sa gusto ko, Danilo, please. Alam ko balang araw. Susuko din ako. Pero hanggat nananatili ang pagmamahal ko kay Kian, ilalaban ko to. Katwira ni Sofia. Paano ko sabihin ko sa'yo? Nahanda rin akong ipaglaban ang pagmamahal ko sa'yo. Bumaling si Danilo kay Sofia. Suot ang seryosong mukha. Nangungusap ng mga mata. Nagsusumamo. Hinihiling na sanay, pakinggan, makita. Wala si Danilong sabihin ng kanyang nararamdaman sa panahong may pinagdadaanan pa si Sofia, ngunit paano ko ito magiging daan upang siya'y matauhan? Nahinto si Sofia. Hindi niya maintindihan kung paano humantong sa lahat ng ganito. Hindi niya akalaing pati si Danilo ay may pagtingin pala sa kanya. Bakit kung kailan magulo na ang lahat, saka sila umaamin ng pagtingin sa kanya? Wala pang isang linggo ang nakalipas nang umamin si Jaren sa kanya. Pinoproseso pa niya ang bagay na yon, pinag-iisipan. At ngayon, dumagdag pa ang isa pang pag-aminan na hindi niya lubos akalain. Hindi makapagsalita si Sofia. Hindi niya alam kung anong tamang salita ang dapat niyang isagot sa pag-amin ni Danilo. Malaki ang utang na loob niya kay Danilo lalo na kay Ella. Subalit, hindi naman ito dahilan upang tanggapin niya nang hindi pinag-iisipan ng pag-ibig na inalay ni Danilo sa kanya. Nabalot ng katahimikan ng sasakyan. Dama nila ang lamig ng aircon na binubugan nito sa kanila. Idagdag pa ang tensyon na lalong lumamig ang pakiramdam ng bawat isa. Alam kong wrong timing tong ginawa ko. Hindi ko rin alam kung bakit ko to sinasabi sa'yo. Akala ko paghanga lang to. O na-develop dahil palagi tayong magkakasama. Kasama si Ella. Pero habang tumatagal, habang nakikita kitang nagsasaktan dahil sa Kian na yon, lalo ko nakikita ang tapang mo, ang paninindigan mo. Sofia, sinasayang ni Kian ang pagmamahal na kaya mong ibigay. Hindi ko hinihiling na mahalin mo ako o makipagkompetensya ka kay Kian o kay Jaren. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita. At ayaw katang nasasaktan ng ganyan. Mas gugustuhin kong piliin mo si Jaren. Huwag lang si Kian, na hindi alam kung paano ka pahalagahan. Pagkatapos magpaliwanag ay pinaandar ng muli ni Danilo ang sasakyan at inihatid si Sofia sa bahay. Nandoon si Ella. Hinihintay silang dalawa. Oh, bakit ang tahimik niyo? Usisa ni Ella nang mapansing para bang nag-iiwasan ng dalawa. Wala, pagod lang ako. Sige, mauna na ako. May meeting pa ako. Kailangan maayos ko ng lahat bago humarap si Sofia sa makalawa. Nagmamadaling sabi ni Danilo at umalis. Ha? Anyari doon? Tsaka meeting? Nang ganitong oras? Gabi na? Tsaka alam ko okay na ang lahat ah. Gulumod ni Ella. Hayaan mo na si Danilo. Baka pagod lang. Ikaw talaga palagi mo siyang pinupuna. Depensa ni Sofia. Ganun talaga, pag hindi ko siya inaway, ibig sabihin, masamang pakiramdam ko. Normal na sa aming dalawa to, ano ka ba? Biro ni Ella. Ngunit ang totoo, alam ni Sofia ang dahilan ng pag-iwas ni Danilo at hindi niya ito masisi. Araw ng Lunes, normal na araw para sa karaniwang empleyado ng ospital. Ngunit hindi para kina Kian, Jaren at Doktora Alvarez. Kian, ano to? Gigil na sabi ni Doktora Alvarez matapos itong humahangos sa pumunta sa consultation room ni Kian. Doktora Alvarez, hindi ba yan makakapaghintay? Hindi mo ba nakikita may pasyente ako? Ay ni Kian na pilit kinakalma ang sarili dahil sa kaharap na pasyente. Wala akong pakialam. Maraing sabi ni Doktora Alvarez na may galit sa tono. Humingi na lang ng paumanhin si Kian at pinalabas muna ang pasyente. Ano bang problema mo, Doc Alvarez? Wala ka na ba talagang kahihiyan? Sita ni Kian. Hinampas ang malakas si Doktora Alvarez ang mesa habang hawak ang isang piraso ng papel. Basahin mo to bago ko pa ihampas ang papel na to sa mukha mo. Namumula na sa galit si Doktora Alvarez na siyang hindi maintindihan ni Kian kung bakit. Dinampot ni Kian ang papel at laking gulat nito dahil tumambad sa kanyang salitang Order of Revocation of License. Anong kinalaman ko dito?
Binaba ni Kian ang sulat at hindi na binasa pa ang nakasulat. Napahilamos ang kanyang mukha si Dr. Alvarez. Alam mo kung bakit ako meron nito, Kian. Alam nating dalawa kung anong kalokohan ang ginawa nating dalawa sa asawa mo. Sigaw ni Dr. Alvarez at wala na siyang pakialam kung alingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong ospital. Nakasaad sa sulat na di umano'y nagpalsipika ng resulta si Dr. Alvarez sa isang pasyente at pag ito'y napatunayan na ginawa niya, matatanggalan siya ng lisensya. Nangilabot ang buong katawan ni Kian. Lahat ng buhok sa kanyang katawan ay nagsitayuan. Ramdam niya ang lamig na tila ba binubuhusan siya ng nagyayelong tubig. Nanikip din ang kanyang dibdib. Dr. Alvarez, halatang hinahabol nito ang kanyang paghinga. Baka naman hindi dahil doon. Ano ka ba, maraming naging pasyente Mula noon hanggang ngayon, tsaka malinis ang ginawa natin. Buo ang bayad na binigay ko sa'yo, sobra pa nga. Tayong dalawa lang nakakaalam nun. Kaya hindi yon ang tinutukoy ng sulat na yan. Pero tanging si Sofia lang ginawan ko ng kalokohan. Mariin itong sabi. Sinasabi ko sa'yo, Doc Ian. Pag nawalang pinaghirapan ko lisensya, hindi ako papayag na ako lang. Isasama kita. Tandaan mo yan. Tinalikuran ng doktora si Kian sabay talpak ng pinto. Napahilamos ito ng mukha, napatayo. Naglakad ng paraot parito. Hindi mapakali. Hindi. Hindi dahil kay Sofia yon. At saka sabi naman ni Jaren, tuloy-tuloy ang medication ni Sofia. Kaya sigurado ko hindi si Sofia ang dahilan ng sulat na yon. Hanggang ngayon naniniwala siyang may cancer siya. Tama. Kumalma ka, Kian. Ligtas ka. Nag-overreact lang si Dr. Alvarez. Pagpapakalma nito sa kanyang sarili. Ilang sandali pang nakalipas at muling may kumatok. Si Jaren na may dalang sobre. Kian, wika nito na may malalim na boses. Seryoso ito at nakakatakot. Jaren, bakit? May problema ba? Hindi na maiwasang matakot ni Kian dahil tila ba may maitim na aurang bumabalot kay Jaren ng oras na yun. Sinugod ako ni Dr. Alvarez, galit na galit. Nung una hindi ko inintindi pero heto. Kulang na lang ay ibato ni Jaren ng papel sa mukha ni Kian. Mabuti na lang at nasapu niya ito. At tulad ng sulat na natanggap ni Dr. Alvarez, yun din ang sulat na natanggap ni Jaren. Jaren, sandali lang. Hindi ba't nag-usap tayo tungkol dito? At pumayag ka sa gusto kong mangyari. Nag-benefit ka rin naman dito, di ba? Napalapit lalo sa'yo si Sofia. At ngayong iniwan ko na siya. May pagkakataon ka ng mas mapalapit pa sa kanya at maging kayo. Wala na akong pakialam sa kanya. Sayong-sayo na siya. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? At saka, baka sa ibang pasyente mo yan, isipin mo mabuti, tayo lang naman na nakakaalam ng tunay na kalagayan ni Sofia. At ikaw na rin ang nagsabi na tuloy-tuloy yung medication niya. So, ang ibig sabihin, hindi niya alam na wala siyang sakit. Sa pagkakataong yon, parang si Jaren pang may kasalanan ng lahat. Parang si Jaren pa ang naging pasimuno ng lahat. Hindi makapagsalita si Jaren. Naiinis siya hindi lamang kay Kian, pati sa kanyang sarili. Lumalalim na ang kanyang paghinga. Kian, ayusin mo to. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magkakandaletse-letse ang lahat. Pag nawala ang lisensya ko, sinasabi ko sa'yo, idadamay kita. Katulad ni Dr. Alvarez, galit itong umalis ng silid. Halos makiba ang pinto ng consultation room pagkasara ni Jaren ng pinto. Sumunod naman ay nag-ultrasound kay Sofia. Nagwala rin ito sa harap ni Jaren at galit na galit. Tila ba lahat ng kakontsaba ni Kian sa ginawa niya kay Sofia ay kinakarma na. Paglabas ni Kian ng consultation room, pakiramdam niya, nakatingin ang lahat sa kanya. Hinuhusgahan siya. Para bang alam lahat nila ang ginagawa niyang kalokohan. Hindi. It's just my imagination. Wika nito kahit na inuusig na siya ng kaniyang konsensya. Nang araw din yon pinatawag ang lahat ng doktor ng ospital. Nagtataka ang lahat dahil ngayon lang ito nangyari at ang bali-balita, ang pagpupulong na ito ay nangyari dahil maraming magbabago sa patakaran ng ospital dahil sa bagong may-ari nito. Jaren,
Tawag ni Kian sa kaibigan habang papalapit ito. Tiningnan lang ito ni Jaren. Matalim ang titig nito at halatang hindi pa humuhupa ang galit nito. Chill. Nag-search ako at nagtanong-tanong sa ibang doktor na kakilala ko. Minsan random lang na nagbibigay ang board ang ganyang sulat. Para siguro maging aware tayo na kumikilos sila at nag-e-exist sila. Para hindi tayo gumawa ng kung ano-ano. Kaya kumalma ka na dyan. Paliwanag ni Kian kahit ang totoo, sinabi niya lang yon upang humupa ang galit ni Jaren sa kanya. Hindi pa rin inimikan ni Jaren si Kian. Ngunit sabay na silang naglakad papuntang conference room. Umuugong ang bulungan sa loob ng silid. Iba't ibang espekulasyon at haka-haka ang naglipana. Hanggang sa may pumasok na lalaki sa loob. Danilo? Bulong ni Jaren. Narinig yon ni Kian. Kilala mo siya? Tumango si Jaren. Oo, kapatid siya ng kaibigan ni Hindi pa malang natatapos si Jaren na banggitin ang pangalan ni Sofia, ay sumunod na itong pumasok ng silid. Ang ingay ay bumungad at nawala. Habang sinusundan nila ng tingin si Sofia, naupo ito sa bangko sa harap, kung saan mauupo ang bagong may-ari ng ospital. Nagulat ang lahat at hindi ay makapagsalita. Ang lamig ng silid ay dumoble. Tila ba nakakabingi ang katahimikan. Tanging pagkabog lang ng dibdib ang narinig ni Jaren. Lalo na ni Kian na biglang namawis ang palad kahit na nanonood ang lamig sa kanyang buong katawan. Nakapustura si Sofia. Suot ang itim na dress na hanggang tuhod ang haba. Naka-heels na kulay pula. Nakalugay ang buhok. May pulang-pulang lipstick na bumagay sa kanyang porselanang kutis. Simbolo ng tapang at walang aatrasang laban. Nang nakatuon na ang lahat kay Sofia ay nagsalita na ito at nagpahayag ng pagbate. Habang nagsasalita si Sofia ay walang maintindihan ng dalawa. Bumalik sa kanilang alaala ang lahat. Ang kalokohang kanilang ginawa. Nagulat na lang sila nang biglang pumalakpak ang lahat. Hudyat ng mainit na pagtanggap ng mga doktor kay Sofia. Nagsilabasan lahat ng doktor sa silid nang lapitan ni Danilo sina Kian at Jaren. Doc Kian, Doc Jaren, gusto kayong kausapin ni Sofia. Please stay. Anito. Naangasan si Kian kay Danilo. Matalim ang tingin nito. Naisip ni Kian na sino ba tong lalaking to? Niloloko ba siya ni Sofia nang matagal na? Itong lalaking to siguro ang nahututan ni Sofia ng pera para mabili ang ospital. Hindi siya makapaniwala na naisahan siya ni Sofia. Wala nang tao sa silid kung hindi sina Sofia, Danilo, Kian at Jaren. Anong ibig sabihin nito, Sofia? Anong gusto mong palabasin? Maangas sa sabi ni Kian. Gustong sawayan ni Jaren si Kian. Subalit para saan pa? Unti-unti nang nakukuha ni Jaren ang mga nangyayari. Ito na ang karma nila sa kanilang ginawa. At marahan niyang tinanggap ang kinahinatnan ng kanilang ginawa kay Sofia. Kaya tumahimik lang ito at pinanood si Kian. Ngumiti lamang si Sofia bago magsalita. Kian, tapos na ang katangahan ko sa'yo. Bakit? Akala mo ba? Ikaw lang marunong magsinungaling at magpaikot ng tao? Siwalat ni Sofia. Matapos mo ospital ni Sofia, nagsagawa ng mga test ang doktor na tumingin sa kanya sa utos ni Danilo. At doon nila na lamang binay ng nakuhang bukol sa kanya. Pinakita rin ni Ella ang ultrasound at mga request ni Sofia galing kay Jaren at sa iba pang doktor na tumingin kay Sofia. Doon na pag-alamang peke ang mga ito at ang tunay na sakit ni Sofia ay PCOS. Sobrang nasaktan si Sofia at na sa panaginip ay hindi niya inakalang lolokohin siya ni Jaren na itinuturing niyang matalik na kaibigan. Wala kang pruweba na ako may pakana nitong lahat, Sofia. Ano ang kinalaman ko dyan? Na hindi ko nga alam na nagpatingin ka kay Dr. Alvarez noon. At nung araw na nakita kitang kausap si Jaren, hindi ako nagtanong dahil wala akong interes sa mga bagay na wala naman akong kinalaman. Kaya ano bang pinagsasasabi mo dyan? Tuluyan ang iniwan ni Kian sa ere ang mga doktor na kanyang kasapwat. Ha, talagang hanggang sa huli. Sarili mo lang iniisip mo, Kian. Ngising sabi ni Sofia. Habang nagsasagutan ng mag-asawa, nilalamon na ng konsensya si Jaren. Hindi niya na kayang itago pa ang katotohanan.
Hindi lang para sa kanyang lisensya, kung hindi para sa mga taong nadamay, lalong-lalo na kay Sofia. Tama na, Kian. Tama na tong kasinungalingang to. Pumaling si Jaren kay Sofia. Tama ka, Sofia. Si Kian ang may pakana nitong lahat. At handa akong magbigay ng statement para maitama lahat ng nagawa naming mali. Matapos ang masusing investigasyon at pagbigay ng kanya-kanyang statement laban kay Kian, suspension ng lisensya, at ang tinamo ng 3 doktor na kasabwat ni Kian, masakit man ngunit alam nilang ito ang nararapat sa kanila. Wala na silang maiharap na mukha kay Sofia. Nalin lang sila ni Kian at nagpadala sa mga mabulaklak na salita nito. Sinilaw ng pera upang sila ay mapasunod. Lalo na si Jaren na may lihim na pagtingin kay Sofia. Ginamit yon ni Kian para maudyokan tong gawin ang kanyang gusto at palabasing si Jaren ang may kagagawa ng lahat. At si Kian, hindi lang pagkawala ng lisensya ang kanyang natamo, kundi pagkakakulong din ng ilang taon. Iniwan na rin siya ni Trisha nung nalaman nitong humaharap ito sa patong-patong na kaso. At bukod doon, pinirmahan na rin ni Sofia ang annulment papers nila ni Kian. Wala nang ibang malapitan si Kian at tuluyan ang naging mag-isa sa kanyang malungkot na buhay. Matapos ang lahat ng kaganapang yon, lakas loob na kinuusap ni Jaren si Sofia. Sofia, wika nito. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad sa ginawa ko. Inilagay kita sa kapahamakan. Kahit na, sobra ka nagtiwala sa akin, binaliwala ko yun dahil gusto kong makita mo ako bilang ako. Ang tanging taong nagmamalasakit sa'yo. Pero maling paraan ang ginawa ko. Dapat lang sa akin ang mga nangyari at habang buhay kong pagsisisihan ng mga ginawa ko. Naluluha si Sofia dahil hanggang sa mga oras na yon ay masakit ito para sa kanya. Pero dahil sa mga salitang sinabi ni Jaren sa kanya, unti-unti niyang nakita ang kahalagahan ng kanilang pagkakaibigan. Dahil kung hindi umamin si Jaren ng mga oras na yon, wala silang magiging matibay na ebidensya para kay Kian. At mas pinili ni Jaren na gawin ang tama. Pinahid ni Sofia ang kanyang mga luha. Hindi man ngayon, pero alam ko, soon, magagawa rin kitang patawarin. Pero sorry, Jaren, kung hindi ko mabibigay sa iyo ang kapatawarang hinihingi mo sa ngayon. Pero salamat, dahil hanggang sa huli, hindi mo pa rin ako pinabayaan. Nakangiti nitong sabi. Maraming salamat, Sofia. Maghihintay ako. Kahit habang buhay pa, papatawad mo lang ako. Naluluhang sabi ni Jaren. Sa hindi namang kalayuan, nakatanaw pa lang magkapatid, si Danilo at Ella. So, ngayong okay na ang lahat? Aamin ka na ba kay Sofia? Na mahal mo siya? Tanong ni Ella. Ngumisi naman si Danilo at natawa. I already done that. Halos mahulog ang panga ni Ella nang marinig ang sagot ng kapatid. What? Yes, you heard it right. Not once but twice. At tulad ni Jaren, basta din ako. Hindi dahil pinili ni Sofia si Kian. Bakit daw? Dahil sa pagkakataong to, pinili ni Sofia ang sarili niya. Si Walat ni Danilo. Sa pangalawang pagkakataon, muling tinanong ni Danilo si Sofia at muling nagpahayag ng kanyang pag-ibig sa dalaga. Matapos ang lahat ng unos na kinaharap nito, subalit isang matamis na ngiti ang pinakita nito kay Danilo. Alam kong ikaw ang tumulong sa akin at naglagay ng pera sa bagong sana ko muntik ng masubsob. Noong araw na yun nakita kita sa eskinita, pati na rin ang kotse mo sa kanto. Nakaabang. At siniguro mo matatalisod ako nung bag, tama ba ako? Siwalat ni Sofia. Ngiti lamang sinagot ni Danilo dahil tama ang sinabi ni Sofia. Siya rin ang tumulong na mapalago ang perang napulot ni Sofia sa mga investors. Lahat ng yon ay ginawa ni Danilo para kay Sofia sa kabila ng masungit nitong pakikitungo kay Sofia. Pero dahil doon nagbago ang buhay ko, ikaw ang nagpamulat sa akin ng mga bagay na pilit kong hindi tinitignan noon. Masakit ka mang magsalita pero alam kong yun ang paraan mo para matauhan ako. At maraming salamat. Dahil hanggang sa huli nandito ka pa rin. Kahit na naririndi ka na sa amin ni Ella. Natatawa nitong sabi. Pero kasi
Mahal mo pa ba si Kian? Biglang putol ni Danilo. Nanlaki ang mga mata ni Sofia at natawa. Sa tingin mo ba matapos ang lahat, mamahalin ko pa rin ang lalaki yun? Baka pag ginawa ko yun, si Ella mismo bibigwa sa akin hanggang matauhan ako eh. Ngumiti si Danilo at huminga ng malalim. Ayos na ako sa sagot mong yon. At alam kong sino man ang pipiliin mo ngayon. Oo, tama ka. Pinipili ko ang sarili ko sa pagkakataong to. Pinili man ni Sofia ang kanyang sarili. Naghintay si Danilo ng ilang taon. Sa huli, sila. Sila pa rin ang nagkatuluyan. Gumaling si Ella sa tulong ni Sofia dahil nakapagtapos ito ng kanyang pag-aaral sa medisina at ginawa ang lahat upang pagalingin si Ella. Naging masaya ang tatlo. Natalo ni Ella ang kanyang sakit. Naging mag-asawa sina Danilo at Sofia sa huli. At si Sofia naman bumalik na ang kanyang sariling pagkatao. Hindi na umaasa sa iba at may pagmamahal na sa kanyang sarili, higit kanino man. At doon na nga po nagtatapos ang kwento ni Sofia. Mga kakwento, grabe din ang pinagdaanan ni Sofia, no? Napakasalbahe ng asawa ni Kian or yung asawa ni Sofia. Sobrang salbahe ng ginawa niya kay Sofia. Pero buti na lang at may dumating na isang Danilo sa buhay ni Sofia. Kayo po, anong natutunan ninyo or realization ninyo sa kwento ni Sofia ngayong araw? Please comment it down below para mabasa ko at ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Hanggang sa muli at mag-ingat ang lahat and God bless everyone. Bye!